Sa edad na 60, si Doña Elena Reyes ang may-ari ng Tanyak na chain na alahas at perlas sa buong Cebu City ay inakalang tahimik na lang lulubog ang kanyang buhay sa malawak na mansion na dating puno ng tawanan, ngunit ngayoy tanging tikta na lamang ng orasan ang maririnig sa paglipas ng bawat araw. Higit 20 taon ng biyuda at ang tanging anak na lalaki si Miguel ay naninirahan sa Australia, sanay na si Doña Elena sa pag-isa at sa mga mata ng paggalang mula sa lipunan. Ngunit hindi niya inasahan na isang umaga sa Seaside Park ang buhay na tila mayos ay biglang nagulo dahil lamang sa isang tingin, isang yakap at isang beses na pakakasalba ng kanyang buhay. Ang nagligtas sa kanya noong araw na iyon ay si Leo, di masalang isang 29 taong gulang na mahirap na binata na nakmula sa sitio Malaya Bergi. Bulubundukin probinsya ang Ifugao, isang lugar na taon-taon ay nababalot ng hamog at kung saan ang kahirapan ay kumakapit sa bawat bahay kubo. Dumating si Leo sa Cebu City na mayroon lamang 600 pisong dala at isang piraso ng papel na may numero ng telepono ng isang kakilala. Ngunit bago pa dumating ang suwerte, sumalpot na ang malas. Nawala ang lahat ng kanyang pera at mga dokumento. Nagpagala-gala si Leo sa hindi pamilyar na siyudad, gutom ang tiyan, natutulog sa bench ng parke tuwing gabi at naghahanap ng trabaho sa lahat ng dako, ngunit walang sinumang pumansin sa oras na tila wala ng pag-asa. Hindi niya sinasadyang makita ang isang matandang babae na bumagsak sa parke. Hindi nag-atubili agad siyang tumunok upang buhatin ito patungo sa ospital sa gitna ng gutom at pagod. Walang nakakaalam na ang binata mula sa kabundukan ay nagligtas ng isang bilyonarya at siya mismo ay hindi inasahan na ang kilos na iyon na nagmula sa kabutihang loob ay magdadala sa kanya sa isang paglalakbay na may pag-ibig, pagsubok, diskriminasyon ng lipunan at isang maliit na buhay na isisilang mula sa tinatawag ng gataw na hindi karaniwan. Sa isang banda ay ang pangalan na itinayo sa buong buhay at sa kabilang banda ay ang pusong biglang nagulantang sa pagtanda. Ano ang pipiliin ni Doña Elena? Sa isang banda ay ang tahimik na buhay sa isang mahirap na baryo at sa kabilang banda ay ang pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay, ngunit kasama ang mga sismis. Paano magpapatuloy si Leo? Ang kwento ni na Doña Elena Reyes at Leo Di Masalang ay hindi lamang isang simpleng relasyon sa pagitan ng amo at empleyado, hindi isang walang kabuluhang romansa tulad ng pinakakaingay ng mga tao, kundi isang paglalakbay ng dalawang nag-iisang kaluluwa na nagtagpo sa pinakatapat na sandali ng buhay. At nang matuklasan ni Doña Elena na siya ay buntis sa edad na 60, nagsimula ang problema. Tinalikuran ng pamilya, binatikos ng lipunan, galit na galit ang kanyang anak na gustong itakwil siya. Naging magulo ang publiko na tila ito ay isang imposible. Ngunit matatalo bang diskriminasyon ang isang tunay na pag-ibig? Maglakas loob ba sina Doña Elena at Leo na makasamang harapin ang bagyo upang protektahan ang sanggol, protektahan ang katotohanang pinanghahawakan nila? Sundan natin ang kanilang paglalakbay upang maging tapat sa kanilang sarili. Isang kwento na puno ng pagsubok, ngunit puno rin ng pagmamahalan sa pagitan ng dalawang kaluluwa na tila nawawala sa mundo. Maaga sa umaga, ang puting hamog ay bumalot sa mga bundok ng Sitio Malaya, ang pinakamahirap na baryo sa Ifugao. Ang mahuning mano ay kalat-kalat, ang tunog ng hangin na dumadaan sa malumang bahay kubo ay tila humahawak sa oras. Sa isang madilim na kusinang yari sa kahoy, si Aling Flora, ang ina ni Leo Di Masalang, ay nanginginig na inilagay ang kanyang mangunguya at pinagsama-samang kamay upang balutin ang kanin at tuyo sa isang lumang talangbag. Paralisado ang kalahati ng kanyang katawan matapos ang lagnat 3 taon na ang nakakaraan. Mula noon, ang lahat ng kabuhayan sa bahay ay umasa sa kanyang nag-isang anak na lalaki. Si Leo, 29 taong gulang, matangkat at payat, may balat na sunog sa araw. Ang kanyang mukha ay may bakas ng tibay, ngunit ang kanyang mamata ay laging nagtatago ng kabaitan. Ngayon tahimik siyang nakasuot ng lumang polo na kupas, ang kuwelyo pantalong maong na may tahi sa tuhod at lumang sinalas. Nasa balikat niya ang isang punit na backpack, sa loob ay mayroon lamang ilang lumang damit, isang tuwalya sa mukha at ang kanin na binalot ng kanyang ina. Leo, wala akong may bibigay sa iyo, sana lang ay mag-ingat ka sa siyudad, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan, tawagan mo ako kapag nakakuha kang para hihintayin kita. Ang boses ni Aling Flora ay nabubulunan. Hinipitan ni Leo ang payat na kamay ng kanyang ina. Nanay, huwag kang mag-alala, uwi ako. Kapag nakapera ako, dadalhin kita sa ospital para magpagamot ang iyong paa upang makalakat ka muli. Pagkatapos ay tinalikuran niya at bumaba sa hagdanan na yari sa kahoy.
Sinundan siya nga mata ni Aling Flora hanggang sa mawala ang anino ng kanyang anak sa likod ng mga puno. Ang bus mula Ifugao patungong Maynila at pagkatapos ay sa Cebu City ay umalis ng 5:00 umaga. Masikip ang upuan umalog ang bus sa buong kurbadang daanan sa bundok na nagpasuka kay Leo. Ngunit hindi siya nagreklamo, umupo lang siya at tumingin sa bintana tahimik na sinundan ng kanyang mata ang bawat hanay ng bundok na unti-unting lumalayo sa likod. Sa kanyang bulsa ngang polo mayroon lamang siyang eksaktong 600 piso at isang dilaw na papel na may nakasulat na numero ngang, telepono ngang, isang malayo ng kakilala na si Mang Boy na nangakong tutulungan si Leo na makahanap ng trabaho kung pupunta siya sa siyudad. Bandang 3:00 hapon dumating ang bus sa Cebu City. Matindi ang sikat ng araw sa siyudad, ang usok at alikabok ay umuusok sa gitna ng malakas na busina ng sasakyan. Bumaba si Leo mula sa bus, may backpack sa balikat, punong pag-asa ang kanyang puso. Tumayo siya sa gilid ng hintayan, nanginginig na kinuha ang telepono at pinindot ang numero ni Mang Boy, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang boses ng operator. Ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang hindi matawagan. Naguluhan si Leo at hindi pa niya naintindihan kung ano ang nangyayari nang biglang isang malakas na tulak ang naramdaman niya, isang mabilis na kamay ang dumulas sa likod ng kanyang pantalon. Bago pa siya makapag-react, ang tela na pitaka na kinalalagyan ng 100 piso ang papel na may numero at ang lumang ID ay nawala. Magnanakaw, ninakaw ang pitaka ko, sumigaw si Leo. Hinabol ang anino ng estranghero sa gitna ng siksikang tao, ngunit walang sinumang lumingon. Walang tumulong, walang pumansin sa isang binata mula sa kabundukan na nakatsinalas, nanginginig sa isang banyagang lupain. Bumalik siya sa bench sa harap ng bus terminal, umupo makadikit ang dalawang kamay sa ulo at ang tanging naramdaman niya ay ang kapaitan. Ang lahat ng pag-asa na dala niya mula sa kabundukan ay biglang naglaho. Walang ID, walang walang kamag-anak, walang matutuluyan. Ang siyudad ay maliwanag sa mga ilaw, ngunit ang kanyang puso ay tila namatay. Nang gabing iyon, nakahanap siyang isang silungan sa ilalim ng saradong tindahan ng tubig. Tahimik na umupo, binuksan ang backpack at kinain ang kanin na binalot ng kanyang ina, tuyo at maalat, ngunit ito ang lahat ng natitirang pag-asa. Sa gitna ng siksikang siyudad, si Leo Dimasalang, ang mahirap na binata mula sa kabundukan, ay opisyal na pumasok sa buhay ng paglalagalag. Hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang araw ibibigay sa kanyang tadhana ang isang pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay sa paraang hindi inaasahan. 3 araw ang lumipas mula nang dumating si Leo Dimasalang sa Cebu City. Sa 3 araw na iyon, nabuhay siya na parang isang anino. Sa araw nagpagalagala siya sa lahat ng kalye, nagtatanong ng trabaho sa mga kainan, construction sites at bodega. Ngunit nang malaman nilang wala siyang ID, lahat ay umiling. Sa gabi natutulog si Leo sa bench, minsan ay sumisilong sa ilalim ng tulay. Yakap ang backpack na tila ito ang kanyang huling pag-aari. Nagutom siya, nauhaw at napagod. May isang araw na nakakuha siyang tinapay na itinapon ng isang tao sa gilid ng kalsada, binalutan ng lumang pahayagan. Hinipan ni Leo ang alikabok, dahan-dahang nginuya na tila bawat piraso ay init na ipinadala ng kanyang matandang ina mula sa kabundukan. Isang hapon ng Huwebes, naglakad si Leo sa Seaside Park, kung saan madalas mag-ehersisyo ang mga taga-siyudad. Hindi na siya makalakad, mabigat ang kanyang paa, kumakalam ang kanyang sikmura. Umupo siya sa isang bench sa ilalim ng puno, nakasandal ang kanyang likod, nakahiga ang kanyang ulo, malamig ang hangin sa hapon, ngunit hindi nito matanggal ang gutom na nagpapahina sa kanyang dibdib. Kailangan ko nang bumalik, bulong ni Leo sa kanyang sarili. Lumabo ang kanyang mata. Kung mananatili ako dito, mamamatay lang ako sa gutom, wala na akong magagawa. Sa sandaling iyon, mula sa malayo, isang matandang babae na nakasuot ng kulayabo na sportswear, payat ang pangangatawan, ay dahan-dahang nagjogging sa daanan sa parke. Regular ang kanyang pahinga, matatag ang kanyang mga hakbang, ang kanyang mukha ay nagpapakita ang pagod, ngunit patuloy pa rin siyang lumalakad. Ilang tao ang bumati sa kanya, "Kumusta, Ginang Elena?" Ngunit bahagya lang siyang tumango at hindi sumagot. Siya si Doña Elena Reyes, 60 taong gulang ang babae na dating simbolo ng negosyo ng alahas at perlas sa Cebu City, mayaman, makapangyarihan, ngunit nag-isa. Araw-araw siyang nagdia-jogging dito bilang isang paraan upang makahanap ng kaunting tunay na hininga ng buhay matapos ang mga buwan na nabuhay
sa katahimikan ng kanyang puting bato na mansyon sa gitna ng siyudad. Ngayong araw nakalimutan niyang mag-almusal. Ang stress mula sa mga pulong ang kawalang interes ng kanyang anak sa Australia ang mahindi regular na pagtulog ay nagbigay sa kanya ng matinding pagod. Biglang huminto si Doña Elena inihawak. Ang kanyang dibdib mabilis ang pahinga nanginini ang mga paa at bumagsak sa damuhan sa gilid ng daanan. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang bibig ay mahina lamang na bumubulong masakit, hirap huminga. Ang kanyang pagungol ay napakahina kaya walang sinumang nakarinig. Ang mga naglalakad ay nagmamadali, ang mga nagbibisikleta ay abala sa pagtingin sa kanilang telepono, lahat ay dumadaan na tila walang nangyayari. Tanging si Leo na nakaupo mangga 20 hakbang ang layo ang bumangon. Nakalimutan niya ang kanyang gutom, nakalimutan din ang kanyang kalagayan. Tumakbo siya at lumuhod sa tabi ni Doña Elena. At ayos ka lang, naririnig mo ba ako? Ang boses ni Leo ay kinakabahan. Humihingal si Doña Elena, ang kanyang mukha ay nanginginig sa bawat paggalaw. Naguluhan si Leo at hindi alam ang gagawin kaya sumigaw siya, tulong, may nahimatay. Tulungan ninyo. Isang matandang lalaki na nakbibisikleta sa malapit ang huminto, kinuha ang kanyang telepono at tumawag ng emergency. Habang nahihintay, maingat na inangat ni Leo ang ulo ni Doña Elena at binuhat siya. Kahit nangingini ang kanyang mapaa dahil sa gutom at pagod, pinilit niyang hawakan siyang mahigpit. Nagpapanik siyang tumunok patungo sa gate ng parke, naghahanap ng ambulansya. Sa kabutihang palat, wala pang 10 minuto dumating ang ambulansya. Agad na inilagay ng doktor si Doña Elena sa stretcher, binigyan ng pansamantalang iniksyon at isinakay sa sasakyan. Isang nurse ang lumingon at tinanong si Leo, sasama ka ba? Umiling si Leo at mahinang sinabi, isa lang po akong dumadaan. Pagkatapos ay bumalik siya sa bench, umupo. Basang-basa siyang pawis at ang kanyang sikmura ay kumakalam sa sakit, ngunit naramdaman niya ang kaunting ginhawa sa kanyang puso. Tila sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nakagawa siyang isang bagay na may kabuluhan. Hindi niya alam na ang aksidenteng kilos na iyon sa isang banyagang siyudad sa gitna ng maraming taong walang pakialam ay naitala, at ito ang magbubukas ng isang malaking pagbabago sa buhay ng mahirap na binata na ito mula sa kabundukan. Sa emergency room ng Cebu Doctors University Hospital, dahan-dahang nagmulat ng mata si Doña Elena Reyes. Ang malabong puting ilaw sa kisame ay nagpapakurap-kurap sa kanya ng ilang beses. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso, ngunit humupa na ang pakiramdam ng hirap sa paghinga. Bahagyang ngumiti ang isang batang nurse nang makita siyang nakamalay. Ginang, ayos na po kayo. Mabuti at may nagdala sa inyo rito sa tamang oras. Kumunot ang noni Doña Elena, mahina pa ang boses. Sino ang nagdala sa akin dito? Isang binata. Hindi siya sumama, binuhat kalang niya at umalis. Akala niya ay magtatanong pa siya, ngunit umalis na ang nurse na may dalang markod. Biglang may kakaibang pakiramdam na bumalong sa puso ni Doña Elena. Sa gitna ng maraming taong dumadaan, bakit tanging isang hindi kilalang binata lamang ang handang tumulong ng walang hinihingi, walang pagtataka, hindi nagpaiwan para tanggapin ang pasasalamat. Nakaiga si Doña Elena doon, nag-isip tungkol sa mabait na estranghero. Isang tao na hindi niya alam ang pangalan, hindi niya nakita ng malinaw ang mukha, tanging ang pakiramdam ng kamay na mahigpit na humawak sa kanya sa gitna ng siksikan ngunit malamig na siyudad. Kasabay nito, nakahiga si Leo di masalang sa bench sa parke sa ilalim ng mahinang dilaw na ilaw mula sa poste na ilaw sa kalsada kumakalam. Ang kanyang sikmura nanginginig sa ginaw, kinukuha niya ang punit na backpack malapit sa kanya. Inilalagay ang manipis na jacket sa kanyang tiyan. Ngayong gabi ay wala siyang makakain, wala na siyang ni isang sentimo sa kanyang bulsa, ngunit naramdaman niya ang ginhawa sa kanyang puso. Naalala niya ang maputlang mukhang babae na nahimatay sa parke, naalala niya ang paraan ng pagtingin nito sa kanya sa gitna ng pakalito, pagkataranta. Hindi niya ito kayang iwanan, hindi dahil sa pagtataka kundi dahil sa likas na ugali ng isang taong nabubuhay sa kagubatan. Kapag may nakita kang nahulog ay tutulungan mo, kapag may nakita kang may sakit ay ililigtas mo. Gayunpaman, pagkatapos ng kilos na iyon ng kabutihang loob, isa pa rin siyang walang pangalan na nagpagalagala sa siyudad. Walang sinumang nagtanong sa kanyang pangalan, walang sinumang kailangang malaman, at hindi rin siya umaasa. Kinabukasan, mas maaga gumising si Leo kaysa sa karaniwan. Nahugas siya ng mukha gamit ang tubig mula sa pampublikong gripo at muling nahanap ng trabaho. Ngayon ay sa isang construction site malapit sa isang bagong subdivision. Isang security guard ang nakakita sa kanya at tinawag,
Hoy naghahanap ka ba nga? Trabaho halika rito. Masayang tumakbo si Leo. Ang security guard ay nagtanong ng ilang bagay at pagkatapos ay dinala siya sa foreman ng construction site. Ang matangkad na foreman na nakasuot ng reflective vest may dalang listahan ay tiningnan si Leo mula ulo hanggang paa kumunot ang nuwala kang ID tumango. Si Leo, opo, nanakawan po ako pero malakas po ako at tapat kayang-kaya ko po ang mabibigat na trabaho. Pinaningkita ng mata ng foreman si Leo ng ilang sandali at pagkatapos ay tumango. Sige, subukan mo 1,000 piso ang bayad kada araw kung magaling ka ay ipagpatuloy ka. Yumuko si Leo upang magpasalamat, ang kanyang puso ay tila sasabog sa tuwa. Matapos ang 3 araw na pamumuhay na parang invisible sa wakas ay may nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Nang araw na iyon nagsimula siyang magtrabaho. Mahirap ang trabaho bilang pahinante, kamay ang nagahalo ng semento, kamay ang nagbubuhat ng ladrilyo, ngunit hindi nagreklamo si Leo. Mula pa noong bata pa siya, sanay na siya sa kahirapan sa matinding init ng araw, sa lamig ng ulan, basta may pera na may padala sa kanyang ina sa probinsya upang makabili ng gamot, maayos ang butas na bubong na pinapasukan ng hangin tuwing gabi. Tanghali habang kumakain ng lunchbox na may karne at sabaw ang ibang construction workers, tahimik lang kumakain si Leo ng tinapay na walang laman at umiinom ng tubig. Ito pa rin ang kanin at tuyo na binalot ng kanyang ina hinati para sa ilang araw. Nagsimulang mapansin ng gatao si Leo. Ang bata na taga-bundok napakasipag. Mayroong pumuri. Siguro ay napakahirap sa probinsya kaya kailangan niyang maging pahinante sa siyudad, sabi ngang iba. Hindi pinansin ni Leo, nag-focus lang siya sa kanyang trabaho. Kapag nagpapawis ka may pera ka, kapag may pera mabubuhay ang kanyang ina. Kinagabihan habang nagtutulak nga wheelbarrow na may buhangin sa harap ng ginagawang luxury subdivision, nakita ni Leo ang isang babae na bumaba mula sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang babae ay nakasuot ng itim na eleganteng damit, may sombrero, matikas ang tindig ngunit nagpapakita ng karangalan. Ang kanyang mamata ay tumingin sa paligid ng construction site at huminto sa foreman na nagbibigay ng direksyon. Kinuha niya ang isang tumpok dokumento, malinaw ang boses, bakit hindi pa tapos ang pundasyon na bayaran ko na lahat, hindi ba nagmamadaling, nagpaliwanag ang foreman. Hindi pinansin ni Leo, yumuko siya at patuloy na nagtulak ng wheelbarrow. Ngunit nang dumaan ang babae, bigla siyang huminto, ang kanyang mata ay nagtakpo sa mukha ni Leo. Ang mukha na iyon, ang mamata na iyon, napakapamilyar. Lumapit si Doña Elena, inalis ang kanyang sunglasses at tumingin kay Leo ng mariin. Ikaw ang lalaking iyon sa parke, hindi ba? Nagulat si Leo. Tumingin siya at namumutla, kayo po ang nahimatay nun, maayos na po ba kayo? Huminto ang lahat sa construction site. Nagulat ang manager, nagtinginan ang mga trabahador habang ang mamata ni Doña Elena ay namumula. Tila huminto ang buong construction site. Sandali. Nakatayo si Leo di masalang, hawak pa rin ang hawakan ng wheelbarrow na may semento. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang baba. Hindi niya inakala na ang babae na kanyang iniligtas sa Seaside Park sa gitna ng kanyang gutom at pag-alito ng walang pag-aalinlangan ay siyang may-ari pala ng mamahaling villa na ito. Dahan-dahang lumapit si Doña Elena sa kanya, mahina ang hangin na nagpakilos sa laylayan ng kanyang itim na damit. Matagal niya itong tiningnan at pagkatapos ay mahina ngunit nanginginig ang boses, hindi ko makalimutan ang ngamatang ito. Ikaw ang nagbuhat sa akin sa ospital noon, hindi ba? Tumango si Leo ng nahihiya. Tumulong lang po ako dahil nakita ko kayong nahulog. Wala po akong ginawang malaki. Ilang trabahador ang nagsimulang magbulungan. Wow, niligtas pala ngang batang ito si Maam naku, tapos ngayon nagtutulak siya ngang buhangin para sa atin. Hindi rin ganong nagulat ang foreman ng construction site. Kinamot niya ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi, kilala po ninyo siya ma'am, baguhan po siya rito at napakasipag. Hindi sumagot si Doña Elena, tahimik lang siyang lumapit kay Leo, tiningnan ang kanyang kupas na polo hanggang sa kanyang punit na sinelas at pagkatapos ay bumuntong hininga. Ang kanyang mamata ay punong pasasalamat at awa. Bakit ka nandito nagtatrabaho bilang pahinante? Yumuko si Leo at hindi naglakasloob na tumingin ng diretso. Wala po akong ide, wala po akong trabaho, nanakawan po ako ngang lahat. Galing po ako sa Ifugao, nakahanap ng anumang trabaho para makapagpadala ng pera sa probinsya. Paralisado po ang kalahati ng katawan ng nanay ko. Ang masalita ay nagpatigil kay Doña Elena. Sa gitna ng maunlad na siyudad, ang matao ay madalas na tumitingin sa matulad ni Leo ng may pag-aalinlangan. Ngunit hindi niya ito nakita. Nakita niya sa kanya ang isang orihinal na kabaitan, isang bagay na hindi mabibili ng pera.
Lumingon siya sa foreman ng may determinasyon hindi na niya kailangang magtrabaho rito. Dadalhin ko siya sa akin. Hindi ko hahayaang ang isang mabuting tao ay mamuhay ganyan. Naningkit ang mamatang foreman. Totu po ba mabilis na iwinagaywe ni Leo ang kanyang kamay at namumutla hindi po ginang ayos lang po ako rito ayoko po kayong abalahin. Ngunit ngumiti lang si Doña Elena sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon lumiwanag. Ang kanyang mamata hindi dahil sa isang mamahaling alahas kundi dahil sa isang tao na nagparamdam. Sa kanyang ang init sa gitna ng buhay at trasparamdam sa isang kamatayan. Niligtas mo ang buhay ko hindi iyon maliit na bagay sumama ka sa akin hindi na kita hahayaang magutom. Napatigil si Leo sa kinatatayuan niya. Ang pakiramdam ng pagkabigla kahihiyan at pasasalamat ay sabay-sabay na dumating. Hindi niya kailanman naisip na siya ay personal na aanyayahan ng isang eleganteng babae sa ganoong paraan. Tiningnan siya ng ibang construction workers nang may pagtataka at kaunting inggit. Isang tao ang bahagyang sumundot sa balikat ni Leo at mahinang bumulong swerteng-swerte ka iho. Ang itim na sasakyan ay umandar at umalis sa construction site. Si Doña Elena ay nakaupo sa likod, si Leo naman ay sa tabi ng driver, ang kanyang makamay ay naguguluhan at hindi alam kung saan ilalagay. Ang kanyang mata ay nakatingin sa labas ngalsada, ang kanyang puso ay hindi pa rin makapaniwala na ito ay Totu. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mansyon sa tabing dagat sa Cebu City, hindi kasing laki ngang ginagawa nilang villa ngunit sapat pa rin upang mamangha ang sinumang papasok. Ang arkong gate ay nakakurbada, ang bakuran ay may batong sementado at ang mga ornamental na halaman ay mayos ang gupit. Ang espasyo ay tahimik at elegante, ganap na naiba sa lahat ng alam ni Leo. Pasok ka, mahinang sabi ni Doña Elena. Pumasok si Leo na naguguluhan. Nakita niya si Manang Linda, ang may edad ng katulong na naglilinis ng hagdanan na yari sa kahoy. Lumingon sa kanya ng may pag-alinlangan. Sino po ba itong batang ito? Ginang siya ang nagligtas sa akin. Mula ngayon dito na siya titira. Dito na po talaga kailangan kong isang katulong na marunong magmaneho. Matututo siya, ako ang magtuturo. Namutla si Leo. Ako po magmamaneo, tumango si Doña Elena. Walang ipinanganak na marunong, ngunit kung talagang gusto mong baguhin ang iyong buhay bibigyan kita na pagkakataon. Nakatayo siya ng matagal at pagkatapos ay yumuko ng napakababa, nabubulunan ang boses. Salamat po ng marami, ginang. Tinalikuran ni Doña Elena, nagtatago ngang isang napakahinang ngiti. Hindi niya may paliwanag kung bakit niya gustong alagaan ang binatang ito. Siguro ay dahil sa mga mata nito, nang buhatin siya walang takot, walang motibo, tanging katapatan. Samantala si Leo ng gabing iyon ay nakahiga sa maliit na silid sa ground floor ng mansyon, nakasandal. Ang kanyang ulo sa kumot na may amoy ng bagong tela at hindi makatulog. Hindi niya alam na ang kanyang buhay ay papasok sa isang ganap na bagong yugto, hindi lamang dahil sa tahanan na kanyang tinitirahan kundi dahil din sa babae sa itaas. Ang babae na sa loob lamang ng ilang buwan ay makakasama niyang magbahagi ng isang lihim na magpapagulantang sa buong lipunan. Sa mga unang araw ng paninirahan sa mansyon sa tabing dagat sa Cebu City, naramdaman ni Leo di masalang ang pagiging mas nawawala kaysa kailanman. Hindi dahil sa malamig ang lugar na ito kundi dahil sa napakalayo nito sa mundong kanyang kinalahan. Walang tunog ng ngin na dumadaan sa butas-butas na bubong, walang amoy ng usok mula sa kalan, walang anyo. Kanyang ina na nakaupo sa harap ng bahay kubo na nagbuburda tuwing umaga. Dito ang lahat ay malinis, tahimik at nakakapanikip. Si Leo ay nayos sa isang maliit na silid malapit sa garahe, may kama makintab na kahoy na aparador at kumot na may amoy ng bagong tela. Bawat umaga gumigising siya habang madilim pa, tinutulungan si Manang Linda sa paglilinis ng bakuran, pahuhugas ng sasakyan at pagpupunas ng mabintana. Sa hapon dadalhin siya ni Doña Elena sa driving school sa siyudad. Pinarehistro siya nito para sa crash course, sinabi hindi. Kita pinipilit, ngunit kailangan mo ang propesyon para mabuhay, mag-aral ka, ako ang bahala sa matrikula. Tumango si Leo ng walang pag-aalinlangan, alam niyang hindi na darating ang pagkakataon. Sa unang araw ng pag-aaral magmaneho, nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan ang manibela. Nagalit ang instruktor. Dahan-dahan lang, huwag mong pigain na parang sinasakal mo ang isang tao. Napangiti lang siya nang nahihiya. Ngunit pagbalik sa gabi, seryosong nag-aaral si Leong teorya. Humiram siya nga aklat tungkol sa batas trapiko mula sa sentro. Bawat pahina ay may salungguhit, binibigyan ng kulay ang bawat karatula na parang isang bata na bagong natutong sumulat.
Madalas na nakatayo si Doña Elena sa balkonahe at tumitingin sa ibaba. Nakikita niya ang ilaw sa silid ni Leo na maliwanag pa rin malapit sa hatinggabi. Tahimik siyang bumaba at kumatok. Nagulat si Leo nang buksan niya ang pinto. May kailangan po ba kayo? Ginang ngumiti si Doña Elena, may hawak na baso nga orange juice. Bakit ang sipak mo mag-aral? Inumin mo ito at matulog. Naguluhan si Leo nang tanggapin ang baso nga inumin at mahinang sinabi, ayoko pong biguin kayo ginang. Sa probinsya po namin tinatawag na kayong diwata. Tumawa siya, hindi malakas ngunit mainit. Huwag mo na akong tawaging ginang. Mas matanda lang ako ng kaunti sa nanay mo, hindi ba kung ganun ano ang itatawag ko? Ate na lang, namula si Leo. Opo Ate Elena. Nang gabing iyon nang bumalik si Doña Elena sa kanyang silid, nakangiti pa rin ang kanyang ngalabi. Matagal na rin nang huli niyang marinig ang salitang ate mula sa isang lalaki na nagpainit sa kanyang puso. 3 buwan pagkatapos nakapasa si Leo sa lisensya sa pagmamaneo. Si Doña Elena mismo ang nagdala sa kanya upang pumili ng polo at pantalon. Binilhan siya ng makintab na itim na sapatos at nagsimulang ibigay ang sasakyan upang siya ang maging personal na driver nito. Ang itim na Toyota na sasakyan ay regular na tumatakbo araw-araw mula sa tabing dagat patungo sa tindahan ng alahas at perlas sa Osmeña Boulevard. Nakaupo si Doña Elena sa likod, si Leo naman ay sa harap. Diretso ang tingin, matatag ang pagmamaneo at seryoso. Hindi pa siya kailanman nahuli sa oras, hindi pa kailanman nagmamaneho ng pabaya at hindi rin siya kailanman nagsasalita ng marami. Sa mga biyahe na iyon hindi sila gaanong nagsasalita ngunit malinaw nilang naramdaman na ang pagitan sa kanila ay unti-unting lumalapit sa bawat araw. Isang Sabadong gabi umuwi si Manang Linda sa probinsya upang bisitahin ang kanyang mga kamaanak at tanging 2 taon na lang ang naiwan sa mansyon. Personal na bumaba si Doña Elena sa kusina at ang kanyang kamay ay nanginginig habang naghihiwang gulay, ngunit matigas pa rin ang kanyang loob na huwag tulungan ni Leo. Ngayong gabi kakain ka ng lutong bahay ko? Ang hapunan ay may tinolang gulay na may tuyong hipon, paksiw na isda at pritong itlog. Simpleng pagkain ngunit para kay Leo ito ay isang pista. Makaharap silang kumain, ang ilaw ng mesa ay nagbibigay ng mainit na liwanag. Kumuha si Leo ng 1 piraso ng isda at mahinang sinabi, nung bata pa po ako ganyan din po magluto si nanay ng isda, pero hindi po ako kailanman nakakain ng ganito karami. Sumandok si Doña Elena ang sabaw sa mangkok ni Leo at mahinang sinabi, mula ngayon ituring mo na ang bahay na ito bilang iyong tahanan. Kumain ka ng mayos, mag-aral ka ng mayos, sigurado akong umasa rin ang iyong ina. Tumunghay si Leo, sa kanyang mamata ay mayroong bahagyang luha, isang emosyon na matagal nang nasupil sa gitna ng matinding pakikipaglaban para mabuhay. Biglang nakaramdam si Doña Elena ng sakit sa lalamunan. Uminom siya ng isang sipsip ng tubig at pagkatapos ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Mabuti kang tao at matagal na akong naisa. Siguro kailangan natin ang isa't isa. Hindi lubos na naintindihan ni Leo ang masalitang iyon, ngunit nagtanim ito sa kanyang pusong kakaibang pakiramdam, malabo at mahirap tukuyin. Mula ng hapunan na iyon walang sinuman sa kanilang dalawa ang nabanggit muli ng mga salitang siguro kailangan natin ang isa't isa. Ngunit ang kapaligiran sa mansyon ay hindi na tulad ng dati. Maaga pa ring umaalis at umuwi si Leo. Di masalang maingat pa ring nagmamaneho, tinatawag pa ring Ate Elena. Si Doña Elena at tahimik pa ring naglilingkod sa may-ari ng bahay na parang isang anino, ngunit minsan ay nahuhuli niya ang mga mata ni Doña Elena na nakatingin sa kanya mula sa balkonahe sa 2 palapag. Ang matang iyon ay hindi na lamang simpleng pasasalamat o pagmamalasakit, kundi parang isang bagay na mas mahirap tukuyin, mas malalim at mas madaling masaktan. Ganon din si Doña Elena, naramdaman niyang lumalambot siya minsan ay sa pagkakita lang sa anino ni Leo na naglilinis ng sasakyan sa bakuran, basang-basa ng pawis, ngunit hindi nagrereklamo. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso na tila ang lalaking iyon ay hindi na isang mahirap na binata mula sa probinsya na nakahanap ng trabaho, kundi isang bahagi na nakakabit sa kanya na hindi niya kayang aminin. Isang araw nang nagpapalit ang panahon, biglang umulan. Ito ang araw na inihatid ni Leo si Doña Elena sa kanyang tindahan at naghintay sa labas ng mahigit 1 oras. Unti-unting lumalakas ang ulan. Nakatayo pa rin si Leo at hindi pumasok dahil walang nagsabi sa kanya na pwede siyang pumasok. Nang bumalik si Doña Elena at nakita siyang basang-basa, diretso pa rin ang tingin, nakalagay ang mga kamay sa manibela. Napahinto siya. Ano ang ginagawa mo? Bakit hindi ka pumasok sa silong? Bahagyang ngumiti si Leo.
Kung mababasa po ang sasakyan ninyo kaya ako pong punasan pero kung maghihintay po kayo ako po ang mali. Natahimik si Doña Elena sandali ang kanyang nga mata ay lumuha hindi dahil sa ulan kundi dahil sa kanyang puso. Ang mga taong kasama niya sa loob ng maraming taon ay walang sinumang nagbigay pansin sa mga maliliit na bagay na ayon. At ang binatang, ito mula nang pumasok sa bahay ay hindi kailanman, humingi hindi kailanman. Nagreklamo tahimik lang na ginagawa ang lahat ng may pusong tapat. Kinagabihan nagtimpla si Doña Elena nga mainit na tsaa inanyayahan si Leo sa sala ang silid ay mainit. Sa dilaw na ilaw at ang tuno ng ulan na tumutulo sa labas ng bintana magkaharap silang umupo ng matagal sa katahimikan. Pagkatapos unang ikinuwento ni Doña Elena ang tungkol sa kanyang asawa si Ginong Ricardo isang mabait na lalaki na kasama niyang nagtayo na negosyo mula sa wala. Nagbukas sila ng unang tindahan ng alahas sa Juan Luna Street noong 1990 at unti-unting naitayo ang pinakamalaking brand sa Cebu City noon. Ngunit bigla itong namatay matapos ang isang stroke sa edad na 49. Mula noon tahimik na namuhay si Doña Elena nag-ipon ng yaman para mapag-aral ang kanyang anak na lalaki sa Australia. Ang anak ko ngayon ay isang software engineer. Magaling siya ngunit malayo ang loob niya. Halos isang taon na siyang hindi tumatawag hindi na niya ako kailangan. Sabi niya bumababa ang kanyang boses. Tahimik na nakinig si Leo at pagkatapos ay mahinang sinabi hindi ka, nag-isa Ate Elena at least nariyan pa po ako. Tumunghay si Doña Elena at tiningnan siya, nagtagpo ang kanilang nga mata at tila bumaba ang kapaligiran. Sa sandaling iyon walang ngumiti, walang lumayo bawat isa ay tila nahaharap sa isang bahagi ng pagiging. Walang laman sa kanilang puso at ang isa ay aksidenteng nakasya sa nawawalang bahagi na iyon. Pagkatapos ay inilagay ni Doña Elena ang kanyang kamay sa kamay ni Leo sa unang pagkakataon pinapaalala mo sa akin na minsan akong minahal. Mahina niyang sinabi na parang hangin ng gabing iyon ay hindi nakatulog si Leo. Bumalik siya sa kanyang silid umupo sa kama mainit pa rin ang kanyang kamay mula sa bahagyang pahawa ni Doña Elena. Sa kanyang isip ay umalingaw ang maraming tanong. Ano ang ginagawa ko si Ate Elena ang aking amo mas matanda pa sa aking ina bakit ganun kabilis ang tibok ng aking puso? Sinubukan niyang ipagtabuyan sinubukang kumbinsihin ang sarili na ito ay pasasalamat lamang ngunit hindi. Alam niyang mula sa sandaling iyon nakaroon na siyang damdamin. Kinabukasan, sinubukan nilang kumilos na tila walang nangyari. Ngunit iba na ang tingin, iba na ang pagitan at ang puso. Hindi na nakikinig sa isip isang bagyo ang tahimik na papalapit kahit asul pa rin ang kalangitan. Huminto si Leo sa pagmamaneho bumaba at tumakbo sa tabing ang kanyang ina. Si Doña Elena ay sumunod bahagyang nahihiya habang umaapak sa maputik na lupa na may mga bato. Yumuko siya at bumati kumusta po nanay. Ako po si Elena kaibigan po ni Leo. Dumalaw po kaming gayon. Mabilis na nilibot ng nga mata ni Aling Flora ang tingin mula kay Leo patungo kay Elena at pagkatapos ay bumalik sa eleganteng damit ni Doña Elena. Ang kanyang sapatos na may mataas na takong ay nabahiran na ng putik. Kahit mahirap sapat ang kanyang pagiging sopistikado upang maintindihan na ang babaeng ito ay hindi tulad ng sinumang dumalaw sa baryo. Salamat po ginang kayo pa po ang nagabala. Mahirap lang po kami dito, wala po kaming mayaalok, malungkot niyang sinabi. Hindi po ako naabala. Gusto ko po talagang makita kung saan lumaki si Leo at para magpasalamat po sa inyo sa pagpapalaki ng isang mabuting tao tulad niya. Ang nga salitang iyon ay nagpatahimik kay Aling Flora. Tahimik lang umupo si Leo nakatingin sa kanyang nga paa at hindi naglakas loob na tumunghay. Kinagabihan ipinagdiwang ng buong baryo ang kasal ng isang batang mag-asawa. Dinala ni Leo si Doña Elena sa gitna ng baryo sa ilalim na nagliliap na apoy ang masiglang tuno ng makubing at ang paikot-ikot na katutubong sayawan. Si Doña Elena sa kanyang simple ngunit elegante na damit ay naging sentro ng atensyon. Ngunit hindi siya nahiya. Umupo siya sa banig upang makipag-inuman sa mga taga-baryo tumawa kumain ng inihaw na baboy at uminom ng tuba sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nakaupo si Leo sa tabi kalahating ipinagmamalaki at kalahating nag-alala. Kaunti lang ang ininom niya ngunit ang malakas na alak mula sa kabundukan ay mabilis na nagpapapula sa kanyang piski ang kanyang mata ay kumikinang na parang buwan na sumasalamin sa sapa sa gabi. Nang matapos ang kasiyahan inalalayan ni Leo si Doña Elena pauwi sa bahay kubong ang kanyang kamaanak sa baryo. Tahimik ang gabi ang buwan ay nagtatago sa likod ng mapuno sa silid ay tanging ang mahinang ilaw lamang lampara. Umupo si Doña Elena sa sahig na yari sa kahoy hawak ang kanyang noo.
Siguro ay lasing na kayo Ate Elena. Naglagay si Leong mainit na tubig sa baso at iniabot kay Doña Elena at pagkatapos ay umalis. Ngunit nang tumalikod siya, isang malambot na kamay ang dumapo sa kanyang manggas. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Doña Elena. Manatili ka rito sandali. Lumingon si Leo, ang ngamatang iyon ay nakatingin sa kanya nang walang pagitan, walang pag-alinlangan. Hindi na ang ngamata na mo sa katulong. Nang gabing iyon sa gitna ng tahimik na kabundukan ng Ifugao, ang dalawang nag-iisang kaluluwa ay nagtagpo sa unang pagkakataon, hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang bagay na simple totoo at mahirap tukuyin damdamin. Kinabukasan ng umaga, ang sikat ng araw ay sumilip sa manipis na kurtina. Nyernyang dinaluyan ng liwanag ang maliit na silid kung saan sina Doña Elena at Leo ay nakaroon ng tahimik na gabi, ngunit hindi na normal tulad ng dati. Maga gumising si Leo, tahimik na lumabas sa bakuran. Nahugas siyang mukha gamit ang malamig na tubig mula sa batya at pagkatapos ay tumingin sa bundok puno ng iba't ibang iniisip. Nang gabing iyon, lahat ng hangganan ay nabura. Lumabas si Doña Elena pagkatapos ng ilang minuto. Nakaeleganteng damit pa rin siya, ngunit ang kanyang mamata ay kakaibang maliwanag, wala na ang karaniwang pagod o kalungkutan. Lumapit siya kay Leo, tumayo sandali at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Hindi ako nagsisisi." Lumingon si Leo, naguluhan ang kanyang mata. "Pero ang nangyari kagabi kung may nakakaalam." Ngumiti si Doña Elena, isang napakahinang ngiti ngunit punong lakas ng loob. "Hindi tayo pumatay ngang sinuman, hindi tayo gumawa ngang masama, pinili lang ngang puso ang maling panahon." Yumuko si Leo, hindi naglakas loob na magsalita, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang damdaming iyon ay totoo. Wala pa siyang nakilalang babae na nagparamdam sa kanya ng ganito kahalaga. Kinagabihan nagpaalam sila sa ina ni Leo, si Aling Flora, ay nakhatid sa kanila hanggang sa dulo ng baryo at isiniksik sa kamay ni Doña Elena ang isang maliit na bag na may burda. "Ako mismo ang nagburda nito, matagal na rin bago ko ito natapos. Salamat sa pagmamahal mo kay Leo." Naantik si Doña Elena at tinanggap ito, lumuluha ang kanyang mata. "Nangangako ako na hindi ko pababayaan si Leo." Matagal na niyang niyakap ang kanyang ina bago siya sumakay sa sasakyan. Dahan-dahang umandar ang gulong sa kurbadang mapulang kalsada. Inilalayo sila mula sa tahimik na baryo patungo sa maunlad na siyudad. Pagbalik sa Cebu City, ang mansyon sa tabing dagat ay sumalubong sa dalawang tao na hindi na tulad ng dati bago ang biyahe. Ang lahat ay pareho pa rin. Nakahanda ang almusal, nakaparada pa rin ang sasakyan sa garahe. Naglilinis pa rin si Manang Linda nga hagdanan tuwing umaga. Ngunit ang mga mata nina Doña Elena at Leo ay hindi na nag-iwasan. Naunawaan nilang kahit walang nagbabanggit, ang relasyong ito ay lumampas na sa hangganan. Nagsimulang kumalat ang sismis pagkatapos. Isang katulong sa kapitbahay ang bumulong sa kanyang kapitbahay. Si Doña Elena daw ay laging nakangiti nitong mga nakaraang araw. "Balita ko may mas batang lalaki daw na nag-aalaga sa kanya araw-araw." Aling lalaki yung matangkat na driver na mabait ang mukha o siya mismo? Simple lang tingnan pero maganda ang tindig. Kakaiba. Ang mabulong-bulungan sa simula ay mahina pa, ngunit unti-unting lumakas ang sismis. Isang araw nang dumalaw si Doña Elena sa kanyang tindahan ng alahas, isang babae na may edad ang lumapit upang bumati at pagkatapos ay sinabi, "Balita ko Ate Elena, may toy boy ka raw." Toto babahagyang ngumiti lang si Doña Elena na parang hangin. Maraming pinagsisismisan ang matao, pero para sa akin ang mamuhay ng toto sa sarili ang mahalaga. Kinagabihan nakaupo si Leo sa bakuran, nagpupunas ng pamilyar na sasakyan, tahimik na nakatingin sa buwan. Lumabas si Doña Elena, inilagay ang isang baso ngang mainit na sa tabi niya. "Ano ang pakiramdam mo kung ang buong mundo ay laban sa atin?" Hindi agad sumagot si Leo. Tumingin siya sa kanya, ang kanyang mata ay desidido. "Mahirap po ako, pero hindi po ako kailanman magiging kahiya-hiya. Hindi ko po itatago ang aking nararamdaman. Kung hindi po kayo natatakot, hindi po ako urong." Natahimik si Doña Elena at pagkatapos ay lumapit, umupo sa tabi niya, bahagyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa sandaling iyon, hindi na nila pinansin ang tingin ng mga tao sa labas dahil alam nilang ang pinakamalaking alon ay hindi nagmula sa publiko kundi sa kanilang sariling puso. Ang relasyon ni na Doña Elena at Leo ay parang isang tahimik na apoy na nagliliyab sa tahimik na mansyon. Habang pinipilit itago, lalo lang itong lumalakas sa puso ng bawat isa. Hindi sila nagpakita sa publiko o nagtanggi. Pinili nilang manahimik, ngunit hindi sila pinatahimik ng mundo sa labas.
Isang umaga sa simula ngang linggo nagahanda si Doña Elena para sa pulong nga asosasyon ng nga negosyante sa Cebu City nang makatanggap siya ngang tawag mula kay Miguel Reyes, ang kanyang anak mula sa Australia. Matulis at malamig ang boses nito. Mama, may kailangan akong itanong. Kailan mo pa nakilala si Leo? Di masalang narinig kong pinatira mo siya sa inyo. Bahagyang natigilan si Doña Elena ngunit hindi siya umiwas. Nagtatrabaho si Leo para sa akin, siya ang driver ko at ang taong pinagkakatiwalaan ko. Pinagkakatiwalaan, maraming chismis ang kumakalat na makasintahan kayo, inisip mo pa ba ng mayos? Mapinutol ni Doña Elena ang kanyang anak sa unang pagkakataon na may matigas na boses. Malinaw pa rin ang pag-isip ko. Wala akong kinuhang pera sa sinuman, hindi ako nandaraya at lalong hindi ako namumuhay ng mali sa aking konsensya. Maaring hindi mo naiintindihan ngunit huwag kang humusga kung hindi ka pa nakaranas ng kalungkutan na tulad ng sa akin. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Natapos ang tawag ngunit ang bakas nito ay nanatili ng matagal sa puso ni Doña Elena. Kinagabihan ng ihatid ni Leo si Doña Elena pauwi, nakita niyang hindi siya tulad ng karaniwan. Hindi nagsasalita, hindi nakatingin, hindi nakangiti. Naghintay siya hanggang sa gabi nang umupo sila sa hapagkainan bago siya mahinang nagtanong, pagod po ba kayo Ate Elena? May problema po ba? Ibinaba ni Doña Elena ang kanyang chopsticks, matagal siyang tiningnan. Tumawag ang anak ko. Alam niya ang tungkol sa atin. Natahimik si Leo. Hindi siya nagulat ngunit malungkot pa rin ang kanyang mata. Gusto mo bang itigil na natin? Tanong niya ng tapat. Hindi agad sumagot si Doña Elena. Kinuha niya ang baso ng tubig at uminom bago umiling, hindi ko alam. Lalo akong nararamdaman na parang ako ang sumasagwan ng pasalungat sa agos. Ilang araw pagkatapos lumipat si Miguel Reyes mula sa Sydney. Nang hindi nagpapaalam, lumitaw siya sa harap ng gate ng mansyon isang hapon ng tagulan. Naglilinis ng sasakyan si Leo, nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng kulay abo na jacket, matangkad at payat, may dalang maleta na pumasok nang hindi bumabati. Sino ka? Tanong ni Miguel, matalas ang tingin. Ako si Leo, diretso ang sagot ni Leo. Ikaw ang lalaking natutulog sa aking ina, hindi ba? Ang salitang iyon ay parang kutsilyo na humiwa sa hangin. Natahimik ang buong bakuran. Sumugod si Doña Elena mula sa loob ng bahay. Miguel, tumahimik ka. Hindi ka dapat magsalitang ganyan. Ngunit huli na, nagsimula ng magbulungan ang mga kapitbahay sa malapit. Ang pintuan na matagal nang sarado ay biglang nabuksan ng sarili niyang kamag-anak. Nang gabing iyon, 3 tao ang nakaupo sa sala, walang taa, walang kakanin, tanging 3 upuan at ang pagitan na tila isang digmaan. Malakas na ipinukpo ni Miguel ang kanyang kamay sa mesa. Mama, alam mo ba ang ginagawa mo? Sinisira mo ang karangalan mo sa buong buhay dahil lang sa isang probinsyanong driver. Kalmado si Doña Elena kaysa sa inakala niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at dahan-dahang sinabi, anong karangalan yung mga piging na hindi ka umuwi? Yung mga taon na mag-isa akong nabuhay sa mansyon na ito, kung sino ang mamahalin ko, karapatan ko iyon. Kung nirerespeto mo pa ako, manahimik ka. Nakaupo si Leo, gusto niyang tumayo at umalis ngunit hinawakan ni Doña Elena ang kanyang kamay. Hindi umupo ka. Ito ang problema nating tatlo. Natahimik ang buong silid. Isang linggo pagkatapos, nagsimulang magulat ang mga tabloid. Matandang bilyonarya sa Cebu inilantad ng anak na may young escort, mahirap na driver at ang pag-ibig na nagdulot ng hidwaan sa mataas na lipunan. Ang larawan nina Doña Elena at Leo ay pinagputol-putol at kumalat sa social media. Nawalan ng customer ang tindahan ng alahas, huminto ang mga kasosyo sa pakikipag-ugnayan, ilang dating kaibigan ang tumawag upang magtanong mayroon pang nang insulto. Tunay na pag-ibig ba iyan o pera lang, Ate Elena? Ngunit bahagya lang siyang ngumiti. Damdamin ng tao iyan at hindi ko kailangang patunayan. Ilang beses na nagalok si Leo na umalis, ayaw niyang mawala ang lahat ni Doña Elena dahil sa kanya. Ngunit isang beses lang sinabi ni Doña Elena, marami na akong nawala sa buhay ko, wala ng problema kung mawalan pa akong kaunti basta't hindi ikaw ang mawala. Matapos ang ingay sa media, unti-unting nabawasan ang customer, nagbubulungan ang empleyado sa likod niya. Ilang kamag-anak ang tumanggi na dumalo sa pagtitipon ng bagong taon na inorganisa ni Doña Elena. Tila ang buong mundo ay bumaksak sa babaeng dating kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Ngunit si Doña Elena ay patuloy na lumalakad.
Nang payapa ang kanyang nga mata ay walang bakas ng pag-alala na tila ang mabagyo sa labas ay hindi kailanman nagpatumba sa sanga sa kanyang kaluluwa. Tanging si Leo lang ang nakakita ng malinaw. Bawat gabi matagal siyang nakaupo sa balkonahe sa ikatlong palapag, ang kanyang mamata ay nakatingin sa kumikinang na ilaw ng dagat ng Cebu kung saan nakatayo ng tahimik ang kanyang asawa si Ginong Ricardo nang iniisip ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Alam ni Leo na hindi niya sinasabi ngunit labis siyang nasasaktan. Isang gabi sa simula ng taon habang ang siyudad ay puno ng ingay ng mga paputok, dinala ni Leo ang 2 baso ng mainit na tsaa sa balkonahe. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Doña Elena, walang imik at pagkatapos ay marahan niyang inilagay sa kamay nito ang isang tumpo ang lumang dokumento na nakatalingang pulang sinulit. Ano ito, mahinang tanong ni Doña Elena. Ito po ang lumang papeles ng tatay ko, dating civil engineer sa probinsya. Namatay po siya dahil sa aksidente sa construction at ang nanay ko naman po ay nawalan ng lahat ng benepisyo. Gusto ko pong mag-aral ng batas para muling buksan ang kaso na iyon ngunit wala po akong kakayahan. Ngayon po graduate na ako po ang tatayo bilang abogado. Kahit hindi pa po ako opisyal na abogado, sapat na po ito para ipagtanggol kayo kung kailangan. Nagulat si Doña Elena na tahimik. Ang kanyang mata at pagkatapos ay uminit. Hinawakan niya ang kamay ni Leo. Hindi makapagsalita. Hindi mo kailangang gawin iyan. Hindi, Ate Elena, kailangan ko po. Pinutol ni Leo ang kanyang pagsasalita. Kailangan ko pong protektahan ang unang taong nagturo sa akin kung paano mamuhay ng totoong sa aking puso. Kinabukasan tahimik na nagsumait si Leo ngeliham ng pagbibitif mula sa kanyang tungkulin bilang driver. Nag-apply siya sa isang maliit na law office sa Cebu City. Walang sinumang nakakaalam na siya ang kasintahan ng may-ari ng tindahan ng alahas. Tiningnan lang nila siya bilang isang bagong graduadong estudyante ng batas masipag at walang maraming koneksyon. Nagsimula si Leo sa simula, mula sa maliliit na kaso nga alitan paggawa ng petisyon, pagbabasa ng makakapal na papeles. Hanggang sa hating gabi natutulog siya sa isang lumang apartment sa Carbon Market area. Kumakain ng instant noodles, walang bagong telepono, walang mamahaling gamit, ngunit ang kanyang puso ay mas matatag kaysa kailanman. Gusto niyang umangat sa sarili niyang kakayahan, hindi bilang anino ngang babaeng nasa likod niya. Samantala si Doña Elena ay nahaharap sa isang malaking hamon, isang dating karibal sa industriya. Si Ginong Tan, may-ari nga isang matagal ng chain ng alahas, ay nagsampang ang kasolaban sa kanya dahil sa pandaraya sa presyong ginto upang maiwasan ang buwis. Kahit na walang sapat na malinaw na ebidensya, ang kaso agad itong sinamantala ng media at ginawang malaking issue. Hindi nag-aalala si Doña Elena tungkol sa legal na aspeto, ngunit nag-aalala siya sa tiwala ng mga customer na unti-unting nawawala. Isang hapon nakaupo siya sa malamig na opisina, tinitignan ang bumabagsak na benta at pagkatapos ay tumawag kay Leo matapos ang halos 2 linggo na hindi pakikita. Ayos ka lang ba? Agad na tanong ni Leo nang sumagot siya. Ayos, ngunit tila kailangan kong isang mahusay na abogado. Ngumiti si Doña Elena, nabubulunan ang kanyang boses. Mahusay pa nga, ngunit buong puso para sa iyo sigurado. 2 araw pagkatapos opisyal na lumitaw si Leo sa opisina ng kumpanya ni Doña Elena bilang bagong legal representative. Nagulat ang buong kumpanya, maraming empleyado ang nagulat, mayroong nagbubulungan, ngunit nang magsimula siyang magtrabaho, pag-aralan ang bawat dokumento, ihambing ang bawat resibo at humingi ng muling pag-audit sa lahat ng transaksyon. Sa nakaraang 3 taon unti-unting natahimik ang lahat ng diskriminasyon. Hindi na siya ang mahirap na driver, siya ang taong bumubuhay sa karangalan ng babaeng mahal niya. Nang gabing iyon matapos ang isang mahabang araw gang pakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng ahensya, ang buwis nakaupo sina Leo at Doña Elena sa opisina. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa mataas na tumpo ng mga papeles. Binigyan siya ni Doña Elena ng isang piraso ng kakanin. Malapit na ang Pasko ngayong taon, siguro ay tahimik lang. Hindi ko kailangan ng kapayapaan, sabi ni Leo. Kailangan kong maging matatag ka dahil kung matatag ka, padon pa lang ako maniniwala sa pinili ko. Tiningnan siya ni Doña Elena, ang kanyang mata ay bahagyang basa ngunit hindi mahina. Kung magkasama tayo hanggang sa dulo ng kalsada, magsisisi ka ba? Magsisisi lang po ako kung isang araw ay magising ako at hindi na kayo makita. Isang hapon nga matinding ulan habang malakas ang hangin na umihip sa mansyon sa tabing dagat, nakaupo si Doña Elena sa kanyang opisina, binabalik ang malumang papeles upang maghanda sa nalalapit na tax audit. Habang inaayos ang drawer, hindi niya sinasadyang
Nahila ang isang lumang kayumangging sobrenamay dilaw na mansa, walang pangalan ng nagpadala at ang papel sa loob ay nanginginig sa bawat tibok ng kanyang puso nang buksan niya ito. Kilalang sulat kamay magulo ngunit matalas. Ito ay sulat mula kay Ginoong Richardo ang kanyang asawa na namatay mahigit 7 taon na ang nakakaraan. Hindi mahaba ang sulat ngunit mayroong bahagi na nagpatigil sa kanya. Kung isang araw ay wala na ako sa tabi mo, huwag kang maging malungkot. Alam kong may mga bagay na hindi mo kailanman naikwento sa akin tungkol, sa sanggol nun tungkol, sa peklat sa iyong puso na napakagaling mong itinago. Alam ko ang lahat ngunit hindi ako nagagalit. Nag-alala lang ako na kapag nawala na ako magiging mag-isa ka na naman tulad ng dati. Kung makakahanap kang isang tao na magpapasaya sa iyo na magpapakita sa iyo na gustong mabuhay muli, huwag kang magatubili, pinapayagan kita sana ay maging masaya ka. Napaupo si Doña Elena, namumula ang kanyang mata, nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang sulat at hindi na makapagbasa muli. Ang lihim tungkol sa sanggol noon, isang bahagi nga alaala na tila natabunan ng alikabok ay biglang bumalik. 2 araw pagkatapos tinawag ni Doña Elena si Leo sa gabi, hindi para pag-usapan ang trabaho, hindi rin para maghapunan, kundi para ikwento ang isang bagay na hindi pa niya kailanman naikwento sa sinuman. Sa mahinang dilaw na ilaw nagsimula siya sa isang boses na mahina na parang hangin. Leo, nagkaroon ako ngang anak, isang babay. Nagulat si Leo, hindi dahil sa nakaroon siya nga na kundi dahil sa mga mata niya nang banggitin niya ito na malambot ngunit may sakit na parang isang ina na nagdadala pa rin ng sakit ng pagkawalang ng buhay. Noon mahigit 20 pa lang, ako pinilit ako nga magulang ko na magpakasal sa isang estranghero para sa karangalan ng pamilya. Tumakas ako nang malaman kong buntis ako. Ngunit naganap ang aksidente na kamalay, ako sinabi ng doktor na wala na ang sanggol. Hindi ako umiyak o sumigaw, nagpatuloy lang ako sa buhay na parang isang walang kaluluwang katawan. Tahimik lang umupo si Leo, hindi sumasabat, tahimik lang na nakikinig. Nang makilala ko ang asawa ko si Ginoong Ricardo, hindi niya tinanong ang aking nakaraan, hindi siya nagtanong, gusto lang niya akong maging payapa. Ngunit hindi ko kailanman naikwento sa sinuman ang tungkol doon. Hanggang ngayon lumingon siya kay Leo, nanginginig ang boses. Kinukwento ko ito upang malaman mo hindi ako perpekto. Nagkamali na ako, tumakas na ako, nawalan na ako. Gusto mo pa rin bang manatili sa tabi ko? Hinawakan ni Leo ang kamay niya mahigpit, ang kanyang mata ay tapat at lumuluha. Tao po kayo, hindi po kayo isang rebulto. Mahal ko po kayo dahil matapang kayong mamuhay ng toto, hindi dahil sa perpekto kayo. At ang sanggol ay bahagi ng nakaraan ngunit hindi dahilan para mag-isa kayo sa buong buhay ninyo. Nang gabing iyon nakatayo si Doña Elena sa harap ng altar ng kanyang asawa, ibinalik ang sulat sa frame ng larawan nito. Nagpatong siya ng insenso, ang kanyang mata ay kumikinang na parang hamok sa umaga. Ricardo, salamat. Magpapatuloy ako sa buhay, hindi ako susuko, hindi ako tatakas, at naniniwala ako na hindi na ako hahayaang mag-isa ng lalaking ito kahit kailan. Ang hangin ay dumaan sa siwang ng pinto, nagpakilos sa usok ng insenso na tila isang pagtanggap mula sa kabilang mundo. Matapos ang masunod-sunod na alon mula sa publiko, matapos ang mapihating nakaraan sina Doña Elena at Leo, ay tila nakahanap ng isang bihirang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay pansamantala lamang. Isang umaga sa simula ng Marso lumitaw muli si Miguel, ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi siya sumisigaw, hindi siya nagagalit. Umupo siya sa mesa sa harap ng kanyang ina, sasala mas malalim ang boses. Mama, hindi na po ako makikialam, ngunit magbubukas po ako ng isang sangay ng kumpanya sa Australia. Kailangan ko po kayo roon sandali upang tulungan akong pumirma ng ilang kontrata. Kailangan din po ninyong lumayo muna sa lugar na ito upang humupa ang lahat. Ibinaba ni Doña Elena ang tasang kape sa mesa, ang kanyang mamata ay nakatingin sa malayo sa bintana. Ibig mong sabihin kailangan kong magtago, bumuntong hininga si Miguel, hindi para maiwasan ang mas maraming sakit. Maari kang bumalik kapag humupa na ang lahat. Natahimik si Doña Elena, ngunit si Leo na nakatayo sa labas ng balkonahe ay hindi sinasadyang narinig ang lahat. Nang gabing iyon, tahimik siyang nagluto ng simpleng hapunan. Sinigang na isda, nilagang, gulay, pritong itlog, ang mga paboritong pagkain ni Doña Elena. Habang kumakain silang dalawa, mahina siyang nagtanong, talaga po bang pupunta kayo sa Australia, Ate Elena? Ibinaba ni Doña Elena ang kanyang chopsticks at bahagyang tumango. Pupunta ako ngang ilang buwan para tingnan muli ang lahat, para hindi maramdaman ng anak ko na pinabayaan ko siya at para bigyan ka ng espasyo.
Huminto si Leo sa pagnuya, malinaw niyang naramdaman na huminto ang kanyang puso sa isang tibok. Sa tingin ninyo po ba kailangan kong espasyo? Tumingin ni Doña Elena ng diretso sa kanyang mata. Hindi ikaw ako. Kailangan kong malaman. Kung wala ako sa tabi mo, magpapatuloy ka ba sa iyong landas o hihinto ka bago ang araw ng paglipat ni Doña Elena? Inihatid siya ni Leo sa airport. Hindi sila nagyakapan, hindi sila nagpaalam sa pamamagitan nga halik walang anumang. Ipinangako na katayo lang sila nang magkatabi, magkasama ang mata na nakatingin sa isang direksyon. Sa harap ng kumikinang na International Gate, lumingon siya at napakahinang sinabi, kung gusto mo pa ring mahintay, manatili ka rito, ngunit kung napapagod ka na, umalis ka na, hindi ako magagalit. Bahagyang tumango si Leo, hindi po ako naghihintay na bumalik kayo dahil hindi ko po kailangan na bumalik kayo para linawin ang damdamin. Kailangan ko po na bumalik kayo dahil kulang ang liwanag sa Cebu City na ito kung mawawala ang isang tulad ninyo. Mahina siyang lumuha at pagkatapos ay tumalikod. Sumara ang pintong airport. Ang aninong isang 60 taong gulang na babae lumakat ng may pagmamalaki at puno ngang pag-alinlangan. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Leo sa trabaho bilang isang ordinaryong tao, hindi na driver at hindi na rin naninirahan sa mansyon. Umupa siya ng isang maliit na apartment malapit sa law office kung saan siya nagtatrabaho. Sa araw ay nagtatrabaho, siya sa gabi naman ay nag-aral ng Advanced Law Certificate. Kahit hindi niya sinasabi, gabi-gabi ay binubuksan niya ang Facebook at tinitingnan ang chatbox nila ni Doña Elena. Walang iniwan na mensahe. Sa loob ng 1 buwan, 2 buwan hanggang sa isang araw, sa simulang tag-init, nakatanggap si Leo ng sulat mula sa Australia na walang ibang laman kundi isang plane ticket at isang larawan ni Doña Elena na nakatayo sa tabi ng isang gusali na may pangalang Miguel Reyes Holdings. Ngumiti siya, ngunit bahagyang namumula ang kanyang nga mata at sa ilalim na larawan ay may maikling nakasulat. Pagod na ako, pwede na bang umuwi? Paulit-ulit itong binasa ni Leo ng 12 ng beses. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa gabingan siyudad na minsan niyang kinasusuklaman. Dahil sa puno ng pahusga at pagiging malamig ngayon ay naramdaman niya ang init na higit kailanman. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-reply ng isang mensahe. Umuwi na kayo, Ate Elena, may naghihintay pa rin dito. 2 linggo pagkatapos ng mensaheng iyon, bumalik si Doña Elena sa Cebu City sa isang maagang flight. Nang hindi nagpapaalam, nakatali pa rin ang kanyang buhok, matatag pa rin ang kanyang mata, ngunit iba na ang kanyang mukha, may bakas ng pagod ng isang taong kalalabas lang sa bagyo na walang nakakaalam. Sinalubong siya ni Leo sa airport, walang bulaklak, walang yakap, tanging isang tingin at isang ngiti at sapat na iyon. Ayos pa rin po ba kayo, Ate Elena? Tanong ni Leo nang buksan niya ang pinto ng sasakyan. Hindi ayos, ngunit buhay pa rin, sagot niya ng maikli, hindi nakatingin ng diretso. 2 tao ang nakaupo sa sasakyan sa buong habang ang biyahe. Walang nagsasalita, tanging mahinang musika lamang ang nakmumula sa radyo. Isang lumang kanta na madalas pinapatuktok ni Ginoong Ricardo na nagpapababang lupang tao na parang madahon sa taglagas. Pagdating sa mansyon, bumaba si Doña Elena mula sa sasakyan nang biglang may isang estrangherang babae ang lumitaw. Sa harap ng gate, payat suno ang mukha sa araw, may hawak na 3 taong gulang na batang lalaki. Kayo po ba si Doña Elena? Tanong enig babae. Ako nga, sagot ni Doña Elena. Sino ka? Ako po ang dating asawa ni Leo. Tila uminto ang buong espasyo. Kalalabas lang ni Leo mula sa sasakyan, nagulat nang makita ang babae nan laki ang kanyang mga mata, na bubulunan ang kanyang lalamunan. Cynthia, ano ang ginagawa mo rito? Ang babaeng iyon ay si Cynthia Santos. Payat kupas ang damit, nanginginig ang mga kamay habang yakap ang kanyang anak. Tiningnan niya si Leo, lumuluha. Hindi po ako humihingi nga anuman. Gusto ko lang po na makilala nga, bata ang tatay niya. Hindi ko na po siya kayang alagaan. Pupunta po ako sa Middle East para magtrabaho, hindi ko po siya kayang isama. Namutla si Doña Elena. Lumapit si Leo at kinuha ang talang bag mula sa kamay ni Cynthia at inilagay sa gilid. Bakit ngayon mo lang sinabi umalis ka na? Sinabi mong buburahin mo ang lahat ng nakaraan. Dahil alam kong galit ka sa akin dahil iniwan ko ang anak natin sa nanay mo at tumakas. Ngunit hindi ko alam na namatay na pala ang nanay mo. Nasa tita siya at ipinadala niya sa isang kakilala, ngayon ko lang siya nahanap muli. Tiningnan ni Doña Elena ang bata, ang kanyang mata ay madilim at payat, ngunit may bakas ng pagkakahawik kay Leo na hindi maaring pakamalian.
Wala siyang sinabi, kinuha lang niya ang pinto at inanyayahan si Cynthia na pumasok. Nakaupo silang tatlo sa sala, ang hangin ay tensyonado na parang isang string. Itinago mo sa akin, tanong ni Doña Elena. Yumuko si Leo, hindi po itinago, hindi lang po kayang ikwento. Dahil ang bata ay hindi bunga ng pag-ibig kundi resulta ng isang pagkakamali. Kami po ni Cynthia ay pinilit magpakasal sa probinsya, ngunit pagkatapos ay umalis siya. Hindi ko po inakala na makakaanak pala kami. Nabubulunan si Cynthia. Hindi po ako magandang ina, ngunit kailangan ng bata ay ama. Siya lang po ang tanging makakapagturo sa kanya kung paano maging tao. Natahimik si Doña Elena, nagulo ang kanyang isip. Ang isang bahagi sa kanya ay nagsasabi na ito na ang oras para lumayo at bumitaw. Ngunit ang isa pang bahagi ay masakit na parang hinihiwang kutsilyo dahil nang makahanap siyang taong masasandalan biglang umulan. Buong gabi siyang hindi natulog, nakaupo sa sofa sa sala. Ang mahinang ilaw ay nagbibigay ng anino sa nag-iisang 60 taong gulang na babae. Sa harap niya ay isang hindi inaasahang pagliko. Ang lalaking mahal niya ay isa palang ama. Kinabukasan ng umaga naglakad siya sa Seaside Park tulad ng dati. Hinabol siya ni Leo, ngunit hindi naglakas loob na lumapit. Alam niyang kailangan niya ng oras. Mula sa malayo, isang pangungusap lang ang sinabi niya, kung hindi po ninyo kayang tanggapin ang isang tulad ko, hindi po ako magagalit. Ngunit lumingon siya, namumula ang mga mata. Hindi ko sinisisi ang nakaraan mo, ang kinakatakutan ko lang ay ang kinabukasan mo na wala ng puwang para sa akin. 3 araw pagkatapos ngang nakataadang pagkikita na iyon, ang dating tahimik na mansyon ni Doña Elena ay biglang naging masikip. Hindi dahil sa may nagsalita, kundi dahil lahat ay pinipilit na hindi magsalita. Ang bata na nangangalang 3 taong gulang, mahiyain at tahimik, ay yakap-yakap lamang ang kanyang lumang teddy bear tuwing nakakakita ang estranghero. Araw-araw tinitingnan ni Doña Elena ang bata, ang kanyang damdamin ay halo-halo awa, galit, lungkot at pag-alala. Hindi dahil sa bata kundi dahil sa kung ano ang kinakatawan ng batang ito, isang bahagi ng nakaraan na hindi pa niya kailanman handang harapin. Pansamantalang napahinga si Leo sa trabaho upang alagaan ang kanyang anak. Dinala niya si B para sa general check-up, binilhan siyang gatas at manggalaruan. Hindi na siya ang mahiyain na binata noon, kundi isang ama na nagsasanay kung paano itali ang sintas ng sapatos ng kanyang anak, kung paano patahanin ang kanyang anak kapag umiyak sa hating gabi. Si Cynthia, ang ina ng bata, matapos manatiling ang 3 araw ay tahimik na nag-iwan ng sulat at umalis sa gabi. Sa sulat isinulat niya, alam kong hindi ako karapat-dapat na maging ina niya. Sana lang ay huwag mong hayaang maligaw siya tulad ng pakaligaw ko. Kung maaari, huwag mong hayaang mamuhay siya ng may kahihiyan dahil hindi kami nakaisa bilang magulang. Umalis ako hindi para tumakas kundi para akuin ang responsibilidad sa ibang paraan. Isang gabi ng ambon, dinala ni Leo si B sa bahay ni Doña Elena. Ang mag-ama ay nakasandal sa silong, basang-basa ang kanilang mga damit. Hindi ko po alam kung pinapayagan pa akong pumunta dito. Pero ngayong araw gusto ni B na makita ang lola niya na may puting buhok. Ngumiti nang nahihiya si Leo. Binuksan ni Doña Elena ang pinto at tiningnan ang bata na nanginginig sa ginaw. Nang walang salita, yumuko siya at niyakap si B at dinala sa loob ng bahay. Nang araw na iyon, nagluto si Doña Elena ng lugaw na may itlog na maalat, isang putahe na niluto niya para kay Miguel noong bata pa ito. Masarap na kumain si B, puno ng lugaw ang kanyang bibig at masaya ang kanyang mata. Sa sandaling iyon, lumambot ang puso ni Doña Elena. Tahimik na nakaupo si Leo, ang kanyang mga mata ay hindi natiwala tulad ng dati kundi ang mga mata ng isang lalaki na may matinding internal na pakikibaka. Kung sa tingin ninyo po ay hindi na kayang magpatuloy, dadalhin ko po ang anak ko sa ibang lugar. Ayoko po kayong masaktan pa dahil sa nakaraan ko. Ibinaba ni Doña Elena ang kutsara at tiningnan siya ng diretso. Akala mo ba kinatatakutan ko ang nakaraan mo? Hindi, ang ibang bagay ang kinatatakutan ko. Napipiliin mong manatili dahil lang sa pasasalamat. Nabubulunan si Leo. Hindi po dahil sa pag-ibig, pero ngayon mayroon na akong anak, hindi ko na po kayang isipin lang ang sarili ko. Nang gabing iyon hindi natulog si Doña Elena. Tinitignan niya si B na mahimbing na natutulog sa sala. Ang maliliit na labi nito ay gumagalaw na parang tumatawag ng ina sa panaginip. Pagkatapos ay tiningnan niya si Leo, ang lalaki na unti-unting naging isang ama at hindi na ang mahirap na binata mula sa kabundukan noon. At alam niyang ang magmahal ng isang tao ay nangangahulugang tanggapin ang lahat ng kanilang pasanin. Kinabukasan ng umaga, naghanda siya ng kumpletong almusal at hinawakan ang kamay ni B palabas sa hardin.
Nang lumabas si Leo mahina siyang ngumiti. Ate Elena, pwede na si B na tawagin kang Lola o sa pangalan mo na lang, ngunit mula ngayon hindi na siya iba. Hindi ko kailangan ng pag-ibig na ipagmamalaki ng iba. Kailangan ko ng isang pamilya na maaari kong panindigan ng walang kondisyon. Napatigil si Leo. Sa manipis na sikat nga raw sa umaga nakita niyang si Doña Elena ang pinakamapayapa na nakita niya kailanman. Kung ganon mula ngayon hindi na tayo dalawa kundi tatlo. Isang hapon ng weekend habang sina Doña Elena at Leo ay naglilinis ng hardin sa likod ng mansyon kung saan gustong-gusto ni B na maglaro tuwing umaga, biglang tumuno ang gate. Mahaba at matatag ang tuno ng kampana na may kakaibang pakiramdam. Nakatayo si Miguel Reyes sa harap ngan gate, malamig ang mukha, gusot ang puting polo dahil sa mahabang biyahe mula sa Australia. Hindi pa niya naikakarga ang kanyang maleta sa hotel. Pumasok siya nang walang salita. Dumako ang kanyang tingin kay Leo at pagkatapos ay huminto sa bata na naglalaro ng laruang sasakyan sa lupa. Kaninong anak iyan? Natigilan si Doña Elena. Akala ni Leo ay magsasabi siya, ngunit inilagay ni Doña Elena ang kanyang kamay sa kanyang kamay na tila sinasabi, hayaan mo akong magsalita. Anak ni Leo, matatag na sagot niya. Tumawa ng tuyo si Miguel. Mama, sinasabi mo iyan na parang natural lang. Isang lalaking dating personal driver ngayon ay nakatira na sa iyo, may sariling anak at tinanggap mo pa rin. Hindi lang tinanggap kundi pinili mo pa. Matatak na sagot niya. Ang hangin sa sala ay tensyonado na tila sasabog. Umupo si Miguel sa upuan, ang kanyang mata ay nagliliyab sa galit. Mama, inisip mo ba kung ano ang ginagawa mo? Paano kung malaman itong media isang matandang negosyante na umibig sa isang batang lalaki at tinanggap pa ang anak ng kanyang kasintahan? Sisirain mo ang lahat ng karangalan na iniwan ni Papa. Napapikit si Doña Elena, malalim at matatak ang boses. Sumulat si Papa ngang sulat sa akin. Doon sinabi niya, kung makahanap ka ng isang tao na magpaparamdam sa iyo na mamuhay ng totoo, mamuhay ka lang. Hindi mo kailangan na panatilihin ang isang imahe kapalit ng mataon ng kalungkutan. Natahimik si Miguel. Ang masalitang iyon ay parang kutsilyo na pumatid sa lahat kamparatang sa kanyang isip, ngunit hindi pa siya sumuko. Mama, iniisip mo ba ako ang karangalan ko ang makoneksyon sa kumpanya sa ginagawa mo? Sino pa ang rerespeto sa akin? Bumangon si Leo. Yumuko. Kuya Miguel, kung dahil sa akin ay nahihiya kayo, alis na po ako. Dadalhin ko po ang anak ko at alis na kami dito. Hindi putol ni Doña Elena. Kung may alis ako, iyon. Aatras ako sa kumpanya, aalisin ko ang aking pangalan sa lahat ng proyekto na may kinalaman sa iyo. Ngunit hindi ako alis sa buhayng lalaking ito. Hindi makapaniwala si Miguel sa narinig niya. Ang kanyang ina na laging namumuhay para sa pamilya, para sa karangalan, para sa tagumpay, ngayon ay handang isuko ang lahat dahil sa isang lalaking dating driver lamang. Bumangon siya, nanginginig sa galit. Kung ganun, pipiliin mo ang pamilya o ang iyong kasintahan at ang kanyang sariling anak? Na tahimik ang buong silit ng 1 segundo, 2 segundo at pagkatapos ay sinabi ni Doña Elena nang walang pangingini o kasinungalingan, pipiliin ko ang puso ko. Nang hapon na iyon, umalis si Miguel sa mansyon, hindi nakpaalam, hindi lumingon. Umupo si Doña Elena sa upuan, bumuntong hininga. Lumapit si Leo at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na kailangan ng mga salita ng pag-alif, kailangan lang ang paghawak ng kamay na iyon upang malaman niya. Kahit bumagsak ang langit, mayroon pa ring isang kamay na humahawak sa kanya mula sa likod. Nang gabing iyon, isinulat niya sa kanyang diary, naging asawa na ako, naging ina na ako, naging matagumpay na negosyante na ako, ngunit hindi pa ako naging totoo sa sarili ko. Ngayon pinili kong mamuhay hindi para sa pagkilala ng iba kundi para hindi ipakanulo ang aking matandang puso. 2 linggo ang lumipas mula nang umalis si Miguel sa mansyon. Unti-unting humupa ang tensyon sa bahay ni Doña Elena. Tila humupa na ang bagyo. Patuloy pa ring inaalagaan ni Leo si B. Patuloy pa ring dinidiligan ni Doña Elena ang mahalaman tuwing umaga at nagpapatugtog ng mahinang musika tuwing hapon. Ngunit alam nilang pareho na iyon ay kapayapaan lamang bago ang susunod na bayo. Hindi nawala si Miguel. Tahimik siyang bumalik sa Cebu City. Umupa ngang isang high-end na apartment malapit sa sentro at nagsimulang magpaimbestiga sa nakaraan ni Leo. Sa simula ay personal na impormasyon, tirahan, pamilya, background, legal na kasaysayan, lahat ay malinis. Ngunit pagkatapos ay isang lalaki na nagngangalang Mang Bert, dating kasama sa bilangguan ng ama ni Leo, ay nagpadala ng isang anonymous na mensahe sa telepono ni Miguel. Kung gusto mong malaman kung bakit maagang namatay ang ama ni Leo at kung bakit siya na-kick out sa kolehiyo sa edad na 19, pumunta ka sa Bergi, Lungsod Rai, Probinsya Z. May makikita ka roon na magpapaisip sa iyo.
Agad na nagpadala si Miguel ng tauron at ang nalaman niya ay nagulat sa kanya. Lumabas na mayroong may team na bahagi si Leo sa nakaraan. Sa edad na 19 siya, ay pansamantalang ikinulong dahil sa hinala na may kinalaman sa isang kaso nga matinding pananakit matapos ang isang gulo sa baryo. Kahit nasa huli ay pinakawalan siya dahil sa kakulangan ng ebidensya ang insidente na iyon ay nagdulot ng suspensyon niya sa pag-aral. Ang kanyang ama ay inatake sa puso at namatay pagkatapos, habang ang kanyang ina ay tahimik na umalis at hindi na nagpakita hanggang ngayon. Lumayas si Leo sa probinsya at nagpagalagala sa iba't ibang lugar nagtrabaho para mabuhay at hindi na kailanman binanggit ang nakaraan. Sinamantala ni Miguel ang pagkakataon na kalap niya ang lahat ng kinakailangang papeles at napadala ang isang anonymous na kopyang record ng kaso noon sa kamay mismo ni Doña Elena kasama ang isang malamig na sulat kamay. Dareba ang isang ina na ilagay ang kanyang buhay sa kamay ng isang taong muntik ng pumatay. Nang hapon na iyon nang buksan ni Doña Elena ang sulat at basahin ang masalita, siya ay namanhit. Nanginginig ang kanyang kamay, ang bawat salita sa papel ay parang kutsilyo na humiwas sa tiwala na ibinigay niya kay Leo. Wala siyang sinabi, hindi nakipagtalo, hindi umiyak, tahimik lang na nakaupo sa upuan ng maraming oras. Kinagabihan ng ihatid ni Leo si B, nakaupo pa rin siya ron. Nakita niyang maputla ang mukha nito, ang kanyang mamata ay wala ng liwanag. Ate Elena, ayos lang po ba kayo? May problema po ba? Nag-aalala si Leo. Iniabot lang ni Doña Elena ang papel sa kanya. Kinuha ni Leo at binasa, unti-anting nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ngunit sa halip na magpanik, kalmado siya ng kakaiba. Alam ninyo na po kung ganun, ikukwento ko na po ang lahat. Dahan-dahan at malalim ang boses ni Leo sa kanyang pagkukwento. Noong taon na iyon ang tatay ko ay pinagbabantaan nam makatambay sa lugar na may utang. Sumugot po ako upang pigilan lang silang saktan siya. Ngunit sa gitna ng pagpapang-abot may isang tao ang nabago ang ulo sa bato, nabuhay siya ngunit malubhang nasugatan. Ako po ay naaresto. Ngunit pagkatapos ay malinaw na sinabi ngang saksi na nagdepensa lang ako kaya pinakawalan ako. Ngunit hindi nakayanan ng tatay ko ang pagkabigla, namatay siya. Ang nanay ko naman po ay sinisi ako, sinabi niyang dahil sa akin ay nakawasak-wasa ang lahat. Umalis siya at mula noon, nagpasya akong huwag nang hayaang maulit ang nakaraan. Nag-aral po ako at gumawa ng lahat ng tamang paraan upang mabayaran ang aking pagkakamali. Ngunit hindi ko po kailanman naglakas loob na ikwento sa sinuman dahil natatakot po ako na tingnan ako na parang isang kriminal. Natahimik ang silid. Tiningnan ni Doña Elena ang lalaki sa harap niya, hindi na ang walang muwang na binata noon kundi isang taong minsan nang itinapon sa kailaliman ngunit umakyat mag-isa. Walang reklamo, walang pag-iyak. Bumangon siya, lumapit sa kanya, marahan na hinaplos ang kanyang pisngi, na bubulunan ang boses, hindi ka pumatay, iniligtas mo ang iyong ama. At kung ang nakaraan na iyon ang dahilan kung bakit ka naging isang disenteng lalaki ngayon, hindi ako nagsisisi. Ngunit sa dilim nakahanda si Miguel Reyes na magpakawala ng isa pang nakamamatay na suntok dahil alam niyang kung ang papel na iyon ay hindi makapagpapalayo sa kanyang ina kay Leo ang paglitaw ng isa pang babae. Maari, isang taong minsan nang nagtatagongang pinakamalaking lihim sa buhay ni Leo. Nang umaga na iyon, kakaibang tahimik ang mansyon ni Doña Elena. Ibinababa ni Leo si B sa bagong daycare malapit sa parke. Si Doña Elena naman ay nagluluto sa kusina, hinahalo ang nilagang munggo na gustong-gusto ni B. Biglang tumunog ang gate, tatlong malakas at regular na tunog. Binuksan ni Doña Elena ang pinto sa harap. Niya ay isang babae na mahigit 50 payat na katali, ang buhok na may makaputing hibla malalim, ang mga mata na tila nakatatago ng isang lugar ng nawasa na alaala. Kumusta po ginang, sino po ang hinahanap ninyo? Ngumiti ng maputla ang babae. Ako po ang ina ni Leo di Masalang. Gusto ko po sanang makita ang anak ko. Ang masalitang iyon ay parang kuryente na dumaloy sa katawan ni Doña Elena. Inanyayahan niya ang babae sa sala, nagtimplang ang mainit na tsaa at ang hangin ay naging tensyonado dahil sa pag-iingat, dahil sa halo-halong emosyon ng pakabigla, pagdududa at sakit. Akala ko po ay patay na kayo, mahinang sabi ni Doña Elena. Nais ko lang sanang mamatay, sagot niya. Iniwan ko si Leo noong bata pa siya. Sinisisi ko siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit pagkatapos ay nalaman kong ako pala ang nagpabaya sa lahat. Ang babae na nagngangalang Aling Luz Viminda matapos umalis sa bahay ay nagpagalagala sa buong hangganan ng Hilagang Rehiyon, nagtrabaho na muhay
sa mga simbahan at minsan ay muntik nang may benta sa kabilang hangganan. Minsan naniwala akong patay na si Leo hanggang sa makita ko ang larawan niya sa isang artikulo tungkol sa driver na nagligtas ng isang bilyonarya sa isang aksidente sa kalsada. Agad ko siyang nakilala. Siya ang batang minsan nang natulog sa aking balikat nang umulan sa simula ng tag-init noon. Sa sandaling iyon bumukas ang pinto. Kalalabas lang ni Leo kasama si B. Nakita niyang nakaupo ang kanyang tunay na ina sa sala. Siya ay namanhit. Nanay, isang salita lang ang lumabas na bubulunan, ang boses na parang nakaharang sa kanyang lalamunan sa loob ng higit 10 taon. Tumayo si Aling Luz Viminda, lumapit sa kanyang anak. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa na tila hindi makapaniwala na ang matipunong lalaking ito ay ang batang iniwan niya na may punit na tsinelas at mga matang hindi naglakas loob. Umiyak. Hindi ako pumunta para humingi ng tawad, gusto ko lang na matawag kitang anak. Kahit isang beses kung hindi alis na ako. Hinila ni B ang kamay ni Leo, nagtataka sa estranghero. Yumuko si Aling Luz Viminda at binigyan ang bata ng isang maliit na regalo, isang korneta na yari sa dahon, isang katutubong laruan na ginawa niya para kay Leo nung bata pa ito. Ano ang pangalan ng bata, tanong niya? Opo Bipo, mahinang sagot ni B at pagkatapos ay tumunghay at nagtanong kay Leo. Tatay, sino po itong lola? Hindi agad sumagot si Leo. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang anak. Siya ang lola mo, B. Tahimik na lumukha si Doña Elena. Sa isang iglap ang bahay ay nakaroon ng 3 henerasyon na magkasamang nakaupo, isang bagay na tila imposible sa nakaraan na puno ng sakit. Ngunit bago pa sila maging payapa, isa pang madilim na anino ang papalabas. Natigilan si Aling Luz Viminda at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, bago ako umalis may isang bagay akong kailangan sabihin. May isang taong nakakaalam ngang lahat tungkol sa insidente noon. Minahal niya ako, kinamuhian niya ang ama ni Leo at maaring siya ang nakplano upang ang lahat ay bumaksak sa anak ko. Ang pangalan niya ay Ginoong Antonio Quizon. Namutla si Leo, hindi na estranghero ang pangalang iyon. Si Ginoong Antonio Quizon ang managing director kan isang malaking construction company sa Cebu City, ang inanyayahan ni Miguel Reyes bilang strategic partner para sa bagong proyekto. Mula nang makilala niya ang kanyang tunay na ina, si Leo, ay parang nawawala sa isang labirin. Ang maalaala ng karaan ang mapalo, ang pagya ng kanyang ama at ang tahimik na luha ng kanyang ina. Nang gabing umalis siya ay biglang bumalik na parang talon. Ngunit ang nagpatigil kay Leo ay ang pangalang Ginoong Antonio Quizon. Si Ginoong Quizon ay kasalukuyang managing director ng Futine Group, ang kasosyo na kalalagdalang ng Memorandum of Understanding para sa pamumuhunan sa kumpanya ni Miguel. Kilala ni Leo si Ginoong Quizon. Ilang beses na silang nakikita sa mga kaganapan kasama si Doña Elena, ngunit wala siyang anumang impresyon maliban sa isang formal na pagbati. Ngayon nang banggitin ng kanyang ina ang pangalan nito bilang isang madilim na ugnayan sa kanyang maling kaso noon, nagpasya si Leo na hanapin ang katotohanan. Gamit ang kanyang dating connection mula sa kanyang trabaho bilang driver ng serbisyo, hinanap ni Leo ang isang dating kaibigan na nagtatrabaho bilang pulis sa Brgy X. Matapos ang maraming araw ngang pagtatanong, nakakuha siya ngang isang kopya ngang internal report ng insidente noon, isang bagay na hindi kailanman inilantat sa publiko, at pagkatapos ay namanhit siya. Sa ulat mayroong isang nakakatakot na detalye, isang saksi na nagnangalang Quizon ay nagbigay ng testimonya na labag kay Leo na nagsasabing si Leo ay kusangloob na nanakit ng tao gamit ang bato. Ang taong ito ay bukas palad pa na nagbayad ng hospital bill ng biktima upang bawiin ang kaso na nagdulot ng magang pagtatapos ng kaso, ngunit kasabay nito ay nagbigay din kay Leo ng reputasyon bilang isang taong minsan nang ikinulong dahil sa pananakit. Hindi na kailangan hulaan siya. Quizon ay walang iba kundi si Ginoong Antonio Quizon. Ikinuwento ni Leo ang lahat kay Doña Elena at sa kanyang tunay na ina. Natahimik si Aling Luz Viminda. Lumabas na si Ginoong Quizon ay matagal na siyang nililigawan noong bata pa siya, ngunit pinigilan sila ng ama ni Leo na noon ay pinunong baryo dahil sa malinaw niyang alam ang pagkataon nito. Pagkatapos sinubukan ni Ginoong Quizon ang lahat ng paraan upang saktan ang kanilang pamilya, mula sa paggawa ng kwento hanggang sa anonymous na pagulat ng utang na nagdulot ng alitan sa mga tambay, at pagkatapos ay naganap ang insidente noon. Palagi kong iniisip na ako ang nagpabaya sa aking anak, ngunit lumabas na ako pala mismo ang biktima. Higbi ni Aling Luz Viminda. Nagpasya si Doña Elena na kumilos. Humingi siya ngang tulong kay Attorney Ramirez, ang kanyang matagal ng kaibigan.
Nagplano sila na muling buksan ang kaso noon gamit ang mabagong ebidensya at kasabay nito ay naghanda rin ng plano upang harapin ang media kung sakaling lumabas ang lahat. Samantala alam din ni Miguel Reyes ang tungkol dito personal niyang nakipakita kay Ginoong Quezon at hiniling na umalis ito sa proyekto dahil sa alitan ng pamilya. Hindi ko kailangan na maging kasosyo ka, kailangan kong mawala kasabuhay nanay ko at ni Leo. Nagalit si Ginoong Quezon ngunit pagkatapos ay ngumisi. Akala mo ba panalo ka, wala akong mawawala? Ngunit ang pamilya mo, isang ina na umibig sa isang taong muntik nang pumatay, isang apo na hindi alam kung sino ang kamaana, isang bagong simulang karera, lahat ay maaring masira dahil lang sa isang sismis. Natahimik si Miguel at pagkatapos ay sumagot ng walang pagdududa, walang kasinungalingan. Ginoong Quezon, ang pamilya ko ay hindi isang bagay na maaari mong pagbantaan sa pamamagitan ng media dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinili kong tumayo sa panig ng aking ina. Nang gabing iyon dumating si Miguel sa mansyon. Umupo siya sa harap nina Doña Elena, Leo at maging si B. Si B na ngayon ay nakasandal sa kandungan ni Aling Luz Viminda at natutulog ng mahimbing. Nakamali ako ngunit itinuwid ko. Tutulungan ko si Leo na maibalik ang katotohanan. Hindi dahil sa naniniwala ako sa kanya kundi dahil nakita kong hindi pa kailanman naging masaya si Mama. Ngumiti si Doña Elena, kumikinang ang kanyang mata. Salamat anak. Wala na akong hihilingin pa kundi ang mamuhay bilang isang tunay na ina. Inakala ng lahat na tapos na ang mga problema ngunit sa sandaling iyon isang online news publication ang biglang nagpost ng artikulo na nagpaparatang. Matandang bilyonarya umibig at nagtatago sa driver na may criminal record. Ang malarawan nina Doña Elena at Leo ay kumalat sa social media. Lahat ng mata ay nakatutok, nagsimulang bumaba ang presyo ng stock ng kumpanya ni Miguel. Sino ang naglabas ng impormasyon 3 araw? Pagkatapos, lumabas ang artikulo, ganap na nagulo ang buhay ng buong pamilya ni Doña Elena. Pinakaguluhan ng media ang harap ng gate ng mansyon. Ang manakagugulat na headline ay kumalat sa social media. Matandang bilyonarya umibig sa mahirap na driver na may madilim na nakaraan. Tagapagmana pinabayaan ang ina dahil sa iskandalong relasyon. Anak sa labas o plano sa pagagawang yaman. Bumaksa ang presyo ng stock ng kumpanya ni Miguel sa loob ng 3 makakasunod na araw. Sinuspinda ng mga kasosyo ang pamumuhunan. Nagbigayng presyon ang Board of Directors at si Doña Elena sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay hiniling na umalis sa lahat ng aktibidad ng pagrepresenta ng brand. Nang gabing iyon nakaupo ang buong pamilya sa sala, walang nagsasalita. Natutulog si B sa kandungan ni Aling Luz Viminda, nakaupo si Doña Elena nang nakabaluktot ang tuhod na parang isang bata habang si Miguel ay namumula ang mamata dahil sa tensyon. Tumayo si Leo at lumabas sa balkonahe, tiningnan niya ang gabi ng Cebu City kung saan walang malinaw na bituin tulad sa kabundukan, tanging mamahihinang ilaw lamang na halo-halo sa usok at ingay ng mga sasakyan. Nagpasya si Leo. Kinabukasan ng umaga, isang sulat kamay ang ipinadala sa 3 pinakamalaking news outlets na may titulong "Ako po si Leo Di Masalang, ang lalaki sa kwento ni Doña Elena Reyes. Ako po ang umako ng lahat ng responsibilidad." Sa sulat isinulat ni Leo, "Inaamin ko po na ako ay pansamantalang ikinulong dahil sa isang insidente na may kinalaman sa karahasan noong bata pa ako. Natahimik ako dahil inakala kong nailibing na ang nakaraan. Ngunit ngayon kung mayroong kailangang managot, ako po iyon at hindi ang babae na nagbigay sa akin ng pagkataong maging tao. Alis na po ako sa buhay ni Doña Elena at lilisanin ko na po ang Cebu City. Humihingi lang po akong pakiusap na hayaan ninyo po ang aking anak na lumaki ng walang sakit dahil sa mga pahuhusga ng matatanda." Natigilan si Doña Elena nang matanggap ang kopya ng sulat habang nagtitimpla ng saa. Tinawagan niya si Leo ngunit patay ang kanyang telepono. Tinawagan niya muli ngunit patay pa rin. Kasabay nito sa bus terminal, yakap ni Leo si B at may dalang maliit na maleta. Pilit siyang pinipigilan ng kanyang ina, si Aling Luz Viminda. "Hindi mo kailangan umalis. Kung ganito na ang sitwasyon, ang pag-alis mo ay magpapatunay lang sa sinasabi nila. Hindi ako alis para tumakas. Alis ako para ang taong mahal ko ay mabuhay upang makataas siya ng ulo. Isasakripisyo mo ang sarili mo at ang anak mo para lang hindi na sila magsalita." Nabubulunan si Aling Luz Viminda. Ngumiti ng malungkot si Leo, isang bihirang malungkot na ngiti. "Kung hindi po ako sapat na malakas upang labanan ang mga pahuhusga, kung ganon ako po ang magiging huling kalasag para sa kanila.
Ngunit bago pa makasakay si Leo, sa bus isang grupo ngang tao ang dumating sa terminal. Sa unahan ay si Miguel, sa likod ay mga reporters. Hawak niya ang mic at nakatayo sa harap ng kamera. Ako po ang anak ni Doña Elena Reyes. Ipinapahayag ko po na ang artikulo ay gawa-gawa lamang. Walang criminal record si Leo di masalang at hindi siya kailanman nandaraya. Sa katunayan siya po ang tanging naglakas loob na magtanggol sa aming pamilya sa pinakamahirap na panahon. Nagagulo ang buong terminal, patuloy na kumikislap ang mga kamera. Lumapit si Miguel at mahigpit na niyakap si Leo. Kung aalis ka, mamamatay si mama sa kalungkutan. Kung aalis ka, lalaki ang anak mo na hindi alam kung ano ang isang tunay na matapang na ama. Akala mo ay sakripisyo ang pag-alis mo, ngunit hindi ang manatili ka ang tunay na lakas ng loob. Ilang oras pagkatapos, isang press conference ang ginanap sa pinakamalaking hotel sa Cebu City. Makasamang nakaupo sina Leo, Doña Elena, Miguel at maging si Aling Luz Viminda sa harap ng 12 ng reporters. Sa pamamagitan ng transparency, katapatan at serya ng mga ebidensya na inilabas ni Attorney Ramirez, unti-unting nabunyak ang katotohanan. Walang criminal record si Leo. Ang artikulo ay produkto ng isang manunulat na tumatanggap ng utos mula kay Ginoong Antonio Quizon. Inimbestigahan si Ginoong Quizon at habang sinusubukan niyang takasan ang kanyang kaso, siya ay tumakas. Nalinis ang karangalan na kaisa, muli ang pamilya, ngunit ang pusong nakikinig ay hindi malilimutan ang mamata ng lalaking iyon. Ang taong minsan nang kinutya ng buong mundo ngunit nanatiling matatag upang protektahan ang babaeng mahal niya ng buong buhay. 3 buwan pagkatapos ng press conference, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa mansyon ni Doña Elena. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Dahil ang bawat isa sa bahay na iyon ay pumasok na sa isa pang kabanatang buhay. Bumalik si Doña Elena sa trabaho, ngunit sa pagkakataong ito siya ay kusang loob na nanatili sa likod ng entablado. Ibiniga ang pamamahala ng kumpanya kay Miguel. Si Miguel na ngayon ay matured hindi lamang sa kakayahan kundi pati na rin sa kabutihang loob. Pinamahalaan niya ang negosyo ng may determination at bagong espiritu. Ang yumaman ay hindi ang mauna sa iba kundi ang manatiling matatag sa gitna ng bagyo at hindi kalimutan kung sino ka. Si Leo naman ay hindi na nagmamaneho ng upa. Nagbukas siyang isang youth center na nagtuturo ng life skills at career guidance para sa mga kabataang may kapareho niyang sitwasyon noon. Isang lugar na hindi kailangan ng magandang academic record, kailangan lang isang tapat na pangarap. Minsan hinusgahan ako ngang mundo dahil sa nakaraan na hindi ko pinili. Ngayon gusto kong tumayo sa tabi nga hindi pa nabibigyan ng pagkakataon. Tahimik na sinusuportahan ni Doña Elena ang youth center na iyon. Hindi kailangan ng pakilala, hindi kailangan ng balita sa pahayagan dahil ang tunay na pag-ibig minsan ay tahimik lang na nagtutulungan sa dilim. Si Biay nag-aral na sa kindergarten. Bawat umaga hinahalikan ng bata ang pisngi ni Aling Luz Viminda at Ate Elena at pagkatapos ay tumatakbo upang yakapin ang kanyang tatay. Ang masuga ng nakaraan na minsan nang bumalot sa puso ng matatanda, ngayon ay nakaisa sa pamamagitan ng malinaw na mga matang bata. Isang hapon ng taglagas, ang buong pamilya ay naglakad sa tabing dagat sa Cebu City, kung saan umihip ang hangin sa ibabaw ng tubig at ang gintong sikat ng araw ay nagpapaliwanag sa batong kalsada. Noon naisip mo ba na ibig ka muli, tanong ni Leo. Ang kanyang mata ay nakatingin sa dagat. Ngumiti si Doña Elena, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko inisip, naramdaman ko lang. Naramdaman ko nang itigil ko na ang pagprotekta sa sarili ko at gusto ko lang protektahan ang ibang tao kahit na mawala ang lahat. Ang kwento ng pag-ibig ni na Doña Elena at Leo ay hindi na pinag-uusapan. Nang naintindihan na ang nga tao nang sumagot na ang oras sa halip na ang lohika, ang mga pahuhusga ay naging parang simoy ng hangin. Hindi sila nagpakasal, hindi nag-ingay, hindi nagpahayag sa publiko, ngunit namuhay silang makasama bilang mga magkakasintahan. Naunawaan ang isa't isa hanggang sa pinakamalalim na bahagi ang kanilang kaluluwa. Nagbabahagi ang bawat tahimik na kalungkutan at maging ang pinakasimpleng kagalakan. Nang taglamig na iyon, isang magandang balita ang dumating. Si Doña Elena ay nagbuntis. Ang balitang iyon ay nagpayak sa buong pamilya. Ito ay isang huling regalo, ngunit isang tunay na himala. Ito ay ang buhay na nagbigay ng katarungan sa lahat ng nawala, sabi ni Doña Elena. Nangingini ang boses habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Leo sa ultrasound room. Nang isilang ang bata, si Miguel ang unang nagbuhat sa kanya. Tiningnan niya ang bata at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang ina at pagkatapos ay si Leo at ngumiti. Maligayang pagdating sa mundong ito.
Hindi mo kailangan na maging perpekto, kailangan mo lang mamuhay nang may kabutihan tulad ng ginawa ng iyong ama at ina. Ang buhay ay laging punong kabalintunaan. Minsan ang pagkawala ay upang magtagpo muli, minsan ang sakit ay upang matuto kung paano magmahal ng mas malalim. At minsan ang pag-ibig ay hindi nagmumula sa mainit na kabataan kundi sa pag-unawa ng dalawang kaluluwa na minsan nang nawasak. Wakas ng kwento. Kung naririnig mo ang kwentong ito sa kung saan, tandaan na kahit sino ka man, saan ka man nagmula, anuman ang iyong nakaraan, karapat-dapat ka pa ring makaroon ng isang maamo na pag-ibig at isang taong mananatili kapag ang buong mundo ay umalis. Nagtapos ang kwento, ngunit ang pananampalataya sa kabutihang loob at tunay na pag-ibig ay nananatili.